Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3511 Bad Mood. Sa pagtingin sa mga light spot na iyon, sila ay naging mga gintong espada. Ang mga layunin ng espada ay nakipag-ugnayan sa isa't isa, at ang pamimilit ay tumaas ng walang tigil. Hinati ni Ziguang ang kanyang sarili sa higit sa 100, at nagsagawa pa ng multi-arm technique, at bawat clone ay may 8 braso ng sabay. Ang bawat braso ay may hawak na gintong lumilipad na espada. 4 na elepante golden light sword formation. Nagulat si Zhao Zuan, senior sister, huwag mo nang itanong. Bagamat ang pag-atake ng purple light na ito ay nakaharap kay Ye Fan, bomb-alot sa kanilang lahat, napaka-domineering. Malayang bomb-antong hininga si Jane, hinawakan at kinaladkad si Zhao Zuan at ang iba pang 2 angkan ng demonyo ng direkta palabas ng sword formation. Iniwan si Ye Fan na mag-isa, kinubkob siya habang nakatayo sa sword formation. Napanatili na ni Ye Fan ang estado ng quadruple disintegration, ngunit sa sandaling ito, nagliwanag ang kanyang mga mata ng itim at gininto ang apoy, at ang double sword intent ay nagkawatak-watak. Ang sword intent ay parang spring, ganap na bumabalot sa Ye Fan, ginagawa itong napakabilis na likido, at unti-unting bumubuo ng sword intent tornado. Hindi mabilang na mga gintong lumilipad na espada ang sumabog at bumangga sa sword intent ni Ye Fan, at may posibilidad na mahinang pigilan. Makikita na ang paglilinang ng Ziguang na ito ay napakalalim na kahit na si Ye Fan ay libu-libong yuan shen na ngayon, at ang ika-4 na antas ay nawasak, mahirap siyang talunin. Roar! Sa isang dagandong ng dragon, lumitaw ang asul na gintong kaluluwa ng dragon, at ang walang kapantay na asul na dragon ay itinurok sa layunin ng espada, nagdagdag ng cyan halos sa itim na ginto. Pagkatapos sumali sa kapangyarihan ni Qinglong, unti-unting hinaranggan ng sword intent storm ni Ye Fan ang lahat ng golden light sword intent. Itong kapwa Daoist Ye, paano magagamit ng dugo ng 5 kuko na gintong dragon ang Asher Dragon skill? Nakita ito ni Zhao Zuan mula sa malayo. Ito ay hindi ang Asher Dragon technique, ito ay ang Asher Dragon power lamang. Ngunit, ito ay kawili-wili din. Natatakot ako na siya ay gumawa ng ibang diskarte at hiniram ang paggamit ng Asher Dragon power. Lumitaw sa tabi ni Zhao Zuan ang isang nasa katanghaliang gulang na monghe na may kalbo ang ulo, malalaking earlobe at bilugan na mga katangian. Sa unang tingin, ang monghe ay mukhang isang monghe, ngunit ang kanyang mga damit ay medyo hindi matukoy. Senior Kuya. Nagtataka namang tumingin si Zhao Zuan sa lalaki, ikaw. Nakabalik ka na. Pinatawad siya ni Master, ngunit hindi na siya isang malaking kapatid. Ngumiti ang Daoist monghe at sinabi, tawagin mo lang akong Xiaobao. Xiaobao. Si Zhao Zuan ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakangiting sabi ni Jian Zizai, matatawag na kuya kahit anong gusto mo. Master ang may ayos ng master. Hindi ko na kailangang mag-isip masyado. Practice ang lahat. Sa sandaling ito, sinaway ni Ziguang na may dikasiyahan, Imperial Swordsman. Iyon lang ang magagawa mo. Bukod sa pagliit, ano pa ang magagawa mo? Siya ang junior sister mo. Mapait na ngumiti si Zhao Zuan. Noon, dati, nakangiting sabi ni Xiaobao. Magdurusa ang init ng ulo ni elder sister. Katatapos lang magsalita ni Jian Zizi nang makita niya ang sword intent tornado, na biglang sumabog. Salungat na pag-atake. Iginiit ni Ye Fan ang sword intent, at ang golden light sword intent na kanyang tiniis ay biglang pinakawalan mula sa buhawi sa kabaligtaran. Ang blue gold black sword intent ay naging airtight sword intent light curtain, na nilalamon ang lahat ng clone ng purple light na iyon. Anino ng sword dragon. Naging electric light si Ye Fan at agad na lumitaw sa harap ng katawan ni Ziguang. Dimensional na pagkakatapon, 19. Gamit ang isang espada, si Ziguang, na malapit ng umatras, ay natagpuan na ang nakapalibot na espasyo ay gumuho ng husto. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan, kaya kinailangan niyang magsakripisyo ng isang torre-shaped magic weapon na may 2 matulis na dulo at 4 na ulo ng elepante. Binalot ng mahiwagang sandata na ito ang kanyang buong katawan, nilabanan ang pamimilit na ito sa layunin ng espada. Kasabay nito, ang ginintoang lumilipad na espada ay nakatayo sa harap, at isang gintong espada na may intensyong humarap. Boom! Pinangunahan pa ni Ziguang ang tore, at nahati ng libu-libong milya ang layo ng espada. Ayan na! Nang makita ni Jian Zizai at ng iba pa ang eksenang ito, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Zizai, tama ba ako? Hindi. Ito ang paraan ng lalaking iyon. Nang nagulat ang isang grupo ng mga kapwa estudyante, nagpatuloy ang pag-atake ni Ye Fan. Si Ye Fan ay isa pang Stegosaurus Juying, at pinaghiwa-hiwalay niya ang kanyang Juying. Bagamat hindi ito isang instant na paggalaw, ito ay halos pareho. Libu-libong milya ang layo, biglang kumislap si Ye Fan, at ito ay pumailan lang sa isang itim na golden lightsaber na 10,000 metro sa simula. 13 sunod-sunod na hiwa. Isang espada ang bumagsak, tulad ng isang galit na mata na King Kong Sword God, pinutol ang isang higanteng talim ng kasamaan mula sa langit.
13 magkakasunod na ilaw ng espada, ang espada at espada ay sumisira sa langit at sumisira sa lupa, at ang lilang liwanag ay dapat naganap na durugan. Bakas sa mukha ni Ziguang ang kabagabagan. Nang makita niya ang saklaw ng pag-atake na ito, alam niyang huli na ang lahat para makatakas, kaya kinailangan niyang isakripisyo ang Four Elephants Giant Pagoda. Flashlight. Isang makatarungang braso ang lumitaw sa harap ni Ziguang at Ye Fan. Ang braso ay nagbagong anyo sa isang gintong sanga ng enerhiyang tulad ng baging na nakabalot sa paligid at itinaas sa kalangitan. Ito ay parang isang higanteng kamay ng puno, isa-isang pinutol ang 13 lightsabers ni Ye Fan. 13 magkakasunod na hiwa ng higanteng espada ang nabigong maputol ang lilang liwanag pagkatapos ng lahat. Mahiyain si Jane. Nahuli ba siya? Maghanda ng maaga, at biglang makialam, hindi ito isang kahirapan sa lahat. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, at kailangan lang niyang tumingin sa isang kamay para makitang mas malakas siya ng kahit isang antas kaysa kina Ziguang at Zhao Zuan. Hindi katakataka na ibibigay ng kanilang master ang pintong ng master sa saradong disipulong ito. Brother Ye Fan, ang aking senior sister ay naiinip, ngunit wala siyang mali siya. Gusto ko lang subukan ang aking kakayahan, please calm down. Kontento si Jane na may kalmadong ngiti sa kanyang mukha, maraming kapatid, ayusin natin, okay. Ang aking espada ay hindi para subukan. Natural, ito pa rin ang aking nakatatandang kapatid na babae na nagmamadali, oras na upang linawin ito. Abutin at huwag tamaan ang nakangiting mukha, ang taong ito, si Jane Zizai, ay palaging ginagawang hindi magalit sa kanya ang mga tao. Inalis ni Ye Fan ang kanyang espada, ngunit ang kanyang mukha ay pangit pa rin. Siya ay nasa isang masamang kalooban, kaya ang babaeng ito ay dumating upang gumawa ng isang pagsubok para sa kanyang sarili kapag siya ay maayos. Kung hindi lang talaga makapangyarihan ang babaeng cultivator na ito, ngayon lang niya ito pinatay gamit ang isang espada. Sa halip na magalit, masayang ngumiti si Ziguang, okay. Mukhang may kakayahan talaga ako, sobrang satisfied. Elder sister, kapwa ko Dawistye, bata pa ako, at ngayon ay dahado ako dahil mababaw pa rin ang cultivation ko. Nakakamangha. Gaano man siya kalakas, hindi niya maitatago ang katotohanan na isa kang basura, naiinis na sabi ni Ziguang. Nahihiya ang mukha ni Zhao Zuan, at talagang naghihirap siya. Brother Ye Fan, ngayon mo lang hinayaan ang iyong cultivation level na biglang tumaas, gamit ang destruction of heavenly demons. Malayang tanong ni Jane. Alam mo, hindi ito itinanggi ni Ye Fan, oo, ito ay pagkakawatak-watek. Kung gayon, ikaw ba ay isang disipulo ni Chiyu? Sa wakas ay itinaas ni Ye Fan ang kanyang lakas, isinantabi ang kanyang malungkot na kalooban, at nagtanong, si Chiyu ba? Sa Juyuan talaga. Hindi ka naman talaga pwedeng maging alagad ng walang ingat na lalaking iyon, di ba? Siya ay nag-iisa, at ang kasama niya ay hindi makakatulong sa kanyang paglilinang. Medyo nag-alala si Ziguang, senior sister, kung si Brother Ye Fan ay talagang disipulo ni Chiyu, hindi natin ito mapipigilan, malayang sabi ni Jane Ye Fan, kailan ko sinabi na disipulo ako ni Chiyu. Natutunan ko ang pamamaraan niya at marami akong natutunan sa kanya, pero hindi ako opisyal na nag-apprentice, masasabi ko lang na may mga koneksyon ako sa kanya. Talaga. Agad na tumawa si Ziguang, kung gayon manatili ka rito, at maaari tayong magkaroon ng isa pang Emperor Sword. Magkita-kita tayo sa susunod Jishuan Yuan, para hindi ka magdusa sa pagkawala ng Emperor Sword. Ano? Anong sabi mo? Malakas na tanong muli ni Ye Fan. Kabanata 3512 hindi mo rin ba alam? Narinig ito ni Jian Zizai, Zhao Zuan, at iba pa. At hindi nila maiwasang maging pamilyar, na parang nagtanong lang. Brother Ye Fan, ang boses mo ay parang kampana, punong-puno ka ng lakas, nakangiting sabi ni Jian Zizi. Hindi, ang kapwa dawist na si Ye ay may problema sa tainga. Pang-aasar ni Zhao Zuan. Tumawa ka. Kilala mo si Jishuan Yuan. Hindi mo ba narinig? Oo, hindi talaga alam ni Zhao. Nag-react si Zhao Shuangkai at nalilitong tumingin kay Ziguang, senior sister, sino ang taong ito? Tiningnan ni Ye Fan ang taong ito nang may pagkasuklam, at nang maging pamilyar siya sa kanya, nalaman niyang ang apelyidong Zhao ay medyo tanga. Sinabi ko na ito ay ang Emperor Sword. Wala kang mga tainga. Si Ziguang ay may masamang ugali at tamad na magpaliwanag. Inikat niya ang kanyang ulo at sumakay sa Insenso Chariot Magic Weapon at bumalik sa kanyang tolda. Bakit hindi ko nalang tanungin ang kapwa dawist na si Ye dahil sa kanyang mataas na ranggo? Agrabyado na ungol ni Zhao Zuan. Ubo-ubo. Nagkunwaring umubo si Xiaobao. Big. Master Xiaobao. Alam mo, tumingin si Zhao Zuan. Hindi nangangahas si Master na maging isang Master, si Xiaobao ay maaaring maging isang Diyos. Nakangiting sabi ni Xiaobao. Natahimik si Ye Fan, seryoso ba ang mga taong ito? Hindi ka makakatagpo ng isang grupo ng neuropathy, hindi ba? Kung tutusin, may kikialam si Ming Quan sa mga espiritu ng mga tao. Pagkatapos ng mahabang panahon, maaari silang mawalan ng malay.
Matigas ang mukha ni Zhao Zuan, at ngumiti siya ng mapait, munting kayamanan ng Diyos. Ano ang pinagmula ng emperador na eskrimador na ito? Dahan-daang sinabi ni Xiao Bao, pagkatapos ay si Ji Xuanyuan, pagkatapos lamang na umalis ang master ay bumaba siya sa Juyuan, at namiss ito ni junior brother Zhao. Ang taong iyon ay katulad nitong munting kaibigang si Ye, ipinanganak sa pamilyang Shenlang, na may layunin ng espada ng emperador. Gayunpaman, kinakaladkad niya ang kanyang pamilya kasama ang kanyang pamilya, at maraming mga master courtier ang bumaba kasama niya. Ang makapangyarihang ito, hindi ko alam kung ilang taon na ang lumipas, ang gayong alon ng mga powerhouse ay hindi kailanman bumaba. Nagmamadaling nagtanong si Ye Fan, nasaan si Ji Xuanyuan? Wala siya dito. Walang magawang sinabi ni Jian Zizai, orihinal, nagsalisit ako ng personal, sana ay makasali sila sa ating Freedom Gate, ngunit sa kasamaang palad. Mabilis na pumasok ang mga tao sa pinto. Ziz Amen. Anong problema, little junior brother, nagpalit ng pangalan ang pinto ng teacher natin. Matagal na itong nabago. Sinabi ni Master bago umalis, mas mabuting maging payapa kapag nasa langit ka. Tama. Huwag tayong mahuhumaling sa kaluwalhatian ng nakaraan, tulungan ang Panginoon ni Zizai, at linangin ang hindi masisirang banal na katawan sa lalong madaling panahon. Ang dalawang boses ng babae ay biglang nanggaling sa dalawang magagandang babaeng magsasaka. Nakita ni Zhao Zuan ang dalawang babae, ang kanyang mga mata ay namumula sa excitement, nagmamadali siyang lumapit at niyakap ang dalawang babae. Ikalawang kapatid na babae. Little sister. Akala ni Ye Fan na napakaromantiko ng lalaking ito, pero magkapatid pala. Kuya, bumalik ka na. Kung hindi dahil sa Panginoon na hindi kami pinayagan na hanapin ka sa simula, hindi na kami makakapaghintay. Hindi binitawan ni Master ang kuya, hindi lang bumalik ang kuya, ngunit nagdala din ng Emperor Swordsman. Tuwang-tuwa rin ang pangalawang anak nang makita ang kanyang kapatid. Kahit hindi siya umiiyak, basang-basa ang mga mata niya. Si Master ay ang pantas na hamarang sa mga lihim ng langit. Natural, mayroon siyang magandang plano. Ngumiti si Zhao Zuan at muling tumango, at nagmamadaling ipinakilala ang kanyang kapatid kay Ye Fan. Kasamang Dawist Ye, ito ang aking pangalawang kapatid na babae na si Akyong, ang aking nakababatang kapatid na babae na si Abi. Xiao, Bishao, nakakita ako ng kapwa Dawist na si Ye Fan. Ang pangalawang anak na babae ay humakbang pasulong at binati si Ye Fan. Ang labanan sa pagitan ni Ye Fan at Ziguang ngayon ay aktwal na nakita ng lahat sa Ziguang sect. Bagamat hindi totoo sina Ziguang at Ye Fan, nakilala na ang layunin ng espada ni Ye Fan. Biglang naging pamilyar si Ye Fan nang marinig niya ang pangalan. Isipin muli ang taong ito na si Zhao Zuan. Xiao, Bishao. Dalawang diwata. Mayroon ka bang kapatid na babae na nagngangalang Yun Xiao? Tanong ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Paano mo nalaman ang kadawist? Nagulat si Xiao. Maaaring ang ating mga gawa ay umiikot pa rin sa mundo ngayon. Nakangiting tanong ni Bishao. Huminga ng malalim si Ye Fan. Naguguluhan na talaga ako. Talagang tinatimad ni Mingquan ang isip niya. San Xiao. Siya ba talaga, San Xiao? Ang Zhao Zuan na iyon, Ziguang, Xiao Bao, ay, ang disipulong iyon. Mas magandang maging kalmado sa magic ng pag-abot sa langit. Hehe, haha. Napailing si Ye Fan na may kasamang ngiti, bakit hindi ko inaasahan na ang Emperor Swordsman? Hindi ba naiwan iyon? Noon sa Earth, noong una kong nalaman ang pagkakaroon ng Emperor Swordsman, 3 tao lang ang kilala ko. Bilang karagdagan sa kanyang sarili, ito ay si Ji Xuanyuan, at ang maalamat na Saint Tung Tian. Sa ngayon, napakaraming maalamat na karakter na ang nakilala ni Ye Fan. Kaya naman, hindi katakataka na alam niya talaga ang pagkakaroon ni Saint Tung Tian. Gayunpaman, ang pagkakita sa mga maalamat na Diyos na ito ay medyo naiiba pa rin sa naisip ko. Ngunit pakiramdam ni Ye Fan na ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, ang mga alamat at kwento ay isinulat sa ganitong paraan ng mga susunod na henerasyon. Dagdag pa, itong sampay na, pagsasaayos ng sistema, alam ng Diyos kung gaano karaming kasaysayan ang pinakialaman. Hindi sa banggitin, halos pinilit niyang muling isulat ang kasaysayan. Dao Yu Ye, fellow Daoist Ye. Ilang beses tinawagan ni Zhao Zuan si Ye Fan. Ha! Bumalik si Ye Fan sa kanyang katinuan, ano ang mali? Mataimtim na sinabi ni Zhao Zuan, mga kapatid ko, hindi pa sila kasal. Bang! Keng. Dati. Natapos magsalita si Zhao Zuan, sinuntok ni Erkyong ng kamao ang tiyan ni Zhao Zuan. Naglabas pa si Abi ng lumilipad na espada at diretsyong naglaslas ng 2 espada sa leeg ng kapatid. Ito ay salamat din sa supernatural na kapangyarihan ni Zhao Zuan, at ang 2 babaeng immortal ay walang silbi upang linangin, malupit lang. Ang marahas na pambubugbog at laslas ay nagpangiti kay Zhao Zuan sa sakit, ngunit ang kanyang balahibo ay napunit din. Sina Akyong at AB, bawat isa ay humawak sa kamay ni Zhao Zuan at kinaladkad siya palayo. Tumawa ang batang Daoyo. Huwag makinig sa kalokohan ng iyong kapatid. Hinihintay ka ni ate kuya pag-isipan mo muna kung paano ipapaliwanag sa ate mo kung bakit ang tagal mong nawala. Si Zhao Zuan ay kinaladkad palabas ng isang silid.
Sa loob, na may luha sa kanyang mga mata, sabik siyang tumingin kay Ye Fan, na parang nagmamakaawa kay Ye Fan na tulungan siyang makaalis. Ngunit interesado pa rin si Ye Fan na alagaan siya, na nagkukunwaring wala siyang alam. Demon Emperor, sabi mo ngayon lang, pumunta ka kay Ji Xuanyuan, pero hindi siya pumupunta dito, anong nangyayari? Tumingin si Ye Fan kay Jian Zizai, ito ang inaalala niya. Demon Emperor. Matagal ko nang hindi naririnig ang titulong ito. Nakangiting sinabi ni Jian Zizai, sa totoo lang, wala lang. Nagkataon lang na si Ji Xuanyuan ay nagkaroon ng relasyon sa isang Diyos sa Yushu Palace noong mga unang taon niya. Bukod dito, iginagalang ng Yushu Palace ang sangkatauhan, at kaming mga Zesamen ay naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi, kaya pinili ni Ji Xuanyuan ang Yushu Palace. Saglit na nag-isip si Ye Fan at nahulaan, ang Diyos na iyon ng Yushu Palace. Hindi ba Guang Chengzi, ang tawag dito? Oo, siya iyon. Hindi inaasahang sinabi ni Jian Zizi, kilala mo rin ba si Brother Ye Fan? Paulit-ulit na iwinagayway ni Ye Fan ang kanyang mga kamay at sinabing may matigas ng ngiti, hindi ko alam. Malayo ito sa Hoy, kapag nandoon si Master, madalas sabihin ng mga tao na ang mga tao sa Yushu Palace ay tuso. Hindi ko ito maintindihan noon. Hanggang sa madaling na-recruit ni Guang Chengzi si Ji Xuanyuan at ang kanyang partido ay hindi ko alam na iyon pala ang ibig sabihin. Bagamat sinabi ni Jian Zizai, walang bakas ng panghihinayang sa mukha niya. Mukhang hindi talaga iniisip ni Ji Xuanyuan kung aling panig ang pipiliin niya. Hindi mapigilan ni Ye Fan na mapangiti, hindi mo kailangan ito, ninuno ko rin si Ji Xuanyuan, mas magaling siya sa akin, normal lang. Kung ipinahayag ni Jian Zizai ang kanyang hindi pagkagusto kay Ji Xuanyuan, kung gayon sa pagbabalat kayo, tila sinasabi niyang mas gusto niya si Ji Xuanyuan, ang imperial na espada. Sa makatuwid, sinasadya ni Jian Zizai ang bagay na ito ng basta-basta at medyo nakakatawa. Mukhang nag-o-overthink ako. Nakangiting sabi ni Jian Zizi, so, hindi pupunta si Brother Ye Fan sa Yushu Palace. Nagkibit-balikat si Ye Fan, wala akong anumang pakikipagkaibigan sa panig na iyon, kaya natural na hindi ko sinasadyang pumunta doon. Ilong ka. Sumunod. Sinabi ni Jian Zizai na may kalahating ngiti, si Ji Xuanyuan ay hindi pumunta upang magkanlong. Pagkatapos niyang umalis, siya ang naging master ng Yushu Palace. Kabanata 3513 buhok. Ang mga mata ni Ye Fan ay matamlay saglit, at hindi niya maiwasang magtanong, kung gayon ang Yushu Palace. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang tagapagtatag ay dapat na isang powerhouse na kapareho ng iyong master, tama ba? Oo, ang palasyo ng Yushu ay dating palasyo. Panginoon, ito ang aking pangalawang tiyuhin, ngunit ang Panginoon at pangalawang tiyuhin ay umalis ng mahabang panahon bago ang aming Panginoon. Lahat sila ay sinaunang tunay na mga Diyos na walang kamatayan at hindi nahuhulog sa reincarnation. Sa katunayan, maaari silang umalis sa lugar na ito matagal na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa kawalan ng kakayahan ng ating mga disipulo, at sa pag-aalaga sa kanya ng guro, natatakot ako na matagal nang umalis si Master, at hindi na sana siya naghintay ng ganoon kalit. Napabuntong hininga si Jian Zi. Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso at inalagaan ito, marahil dahil sa kabiguan ng sinaunang digmaang iyon. Pagkatapos ng lahat, ayon sa alamat, natalo si Tung Tianyimay sa labanan ng pinagkaloob na Diyos sa iba't ibang dahilan. Bagaman ang mga alamat ay nabibilang sa mga alamat, marami sa mga ito ay gawa-gawa ng mga susunod na henerasyon, at ang katotohanan ay maraming pagkakaiba. Ngunit mula sa malaking kapatid na, Little Treasure, na bumalik mula sa Budismo sa Taoismo, makikita na mayroon pa ring kredibilidad. Ngunit dahil ito ang kaso, ang Yushu Palace ay dapat magkaroon ng maraming masters, kaya posible bang gawing master ng palasyo ang isang inapo na si Ji Xuanyuan? Oh! Si Ji Xuanyuan ay sapat na ang lakas para maging boss sa sandaling makapasok siya sa Yushu Palace, at walang tao. Maaari ka bang tumutol? Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Ye Fan. Si Ji Xuanyuan ay nanatili sa mga palapag sa itaas ng Juyuan ng mahabang panahon. Sa kanyang pinakamataas na layunin ng espada at sanay sa Yin Qi, walang sinuman sa Yushu Palace ang makakapigil sa kanya, sabi ni Jian Zi. Napangiti lang si Ye Fan, at sanay na siya sa pagiging emperador, paano siya papayag na maging isang nakababatang kapatid? Imperial level artistic conception, imposibleng sumuko. Alam ko ito, ngunit hindi ko alam kung ano ang susunod na plano ni Brother Ye Fan. Kung sa palagay natin ay madadaanan pa rin ang ating Zizai sect, bakit hindi tayo manatili, bilang ating mga kaibigan, upang sama-samang linangin ang daan ng immortalidad? Si Jian Zizi ay nagpadala ng isang imbitasyon, syempre, hindi para kay Brother Ye Fan ang pumasok sa aking pintuan. Maaari kang pumunta at umalis ng malaya. Magsabi ka lang anumang oras, at hinding-hindi ko ito pipigilan. Ye Daoyu, pagdating mo, maaari kang manatiling ligtas. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi ka makakalabas. Bakit hindi ka manatili, magiging mas masigla kung mas maraming tao. Pinaikit ni Xiaobao ang kanyang mga mata at ngumiti. Sa sandaling marinig niya ang mga salitang, hindi makalabas, lumaki ang ulo ni Ye Fan.
Sinubukan ni Yefan ang lahat ng kanyang makakaya na isantabi ang kanyang mga kalat na emosyon at mahinahong inayos ang kanyang mga iniisip. Brother Yao Huang, may ilang tanong ako, sana masagot mo sila. Brother Yefan, welcome ka, niligtas mo ang senior kong kapatid, tahimik na kami. Friends of the door. Si Jane Zizai ay natural na lumapit at bahagyang ngumiti. Sinubukan ni Yefan ang kanyang makakaya na huwag tingnan ang nakamamatay na gwapong nakangiting mukha. Dam, lumaki ang demonyong lalaki na kumakain ng mga pampaganda. Mas maganda ba sa kanya ang asawang pinakasalan niya? Tatlong tanong, isa, bakit gusto mong kusang pumasok sa Juyuan? Dalawa, ano ang ibig mong sabihin sa paglinang sa dakilang daw ng pagkawasak, kawalang kamatayan, at hindi pagkahulog sa reinkarnasyon? Sa wakas, nasa mingkuan ka na ngayon. Anong puwersa ang mayroon ka sa bahay, at ano ang relasyon nila sa isa't isa? Saglit na nag-isip si Jane, pagkatapos ay nagsabi na may halong awa, mukhang. Si Brother Yefan ay talagang biglang dumating, at talagang walang master o senior na makapagtuturo sa iyo nito. Kasamang Dawistye, hindi ito madali, ang isang maluwag na magsasaka ay maaaring maging isang espada ng emperador, at maaari rin niyang gamitin ng Dauphin ng mga disintegrate na demonyo sa mabuting paraan. Hinahangaan ito ni Xiaobao. Nakangiting sabi ni Xiaobao. Hinawakan ni Yefan ang kanyang ilong, paano siya tila nakakaawa kapag sinabi nila iyon. Brother Yefan, kung gusto mo, bakit hindi ka muna pumunta sa isang lugar kasama ako? Inilahad ni Jane ang kanyang kamay para manguna. Si Yefan ay walang pakialam, masyadong tamad na magsalita ng walang kaparikon, at sinundan si Jianzizi sa lahat ng paraan. Ang ibang Xiaobao at iba pang mga tao mula sa Zisamen ay hindi sumunod. Hindi nagtagal, lumitaw ang dalawa sa gilid ng isang malalim na lambak. Sa ilalim nito, ang Ghost Beast ba? Natagpuan ni Yefan na ang konsentrasyon ng yin malapit sa kanyan ay muling tumaas. Ang mga multo at hayop sa kanyan ay higit na nakakamangha na malaki. Ang pamimilit ng maraming multo at hayop ay hindi na mas mababa kaysa kay Zhao Xuanbian. Alam ni Brother Yefan, ano ang kaharian sa itaas ng espiritu? Tanong ni Jane kay Zizali. Napakunot ang noo ni Yefan, bakit bigla siyang nagtanong ng ganyan? Pagkaraan ng ilang sandali, nahulaan ni Yefan, paglikha. Si Jianzizi ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, at sinabing nagulat, bakit may kakaibang ideya si Kuya Yefan? Ano? Hindi ba tama? Siyempre hindi. Malayang umiling si Jane. Ang paglikha, iyon ang kaharian na maaaring maabot ng lumikha, ang lumikha. So far, sa pagkakaalam ko, hindi hihigit sa 5 ang makakarating sa larangan ng creation. Bihira ba ito? Medyo mali si Yefan, maaaring masyadong narcissistic ang kanyang tinaguriang pananaw ng creator. Naisip niya na kung magsusumikap siya, maaabot niya ang creation realm. Ang pangunahing punto ay tila nagawa niya ito minsan nang hindi sinasadya. Biglang sinabi ni Jian Zizai na napakaseryoso, ang una ay natural na ang Shenlong, kahit na walang nakakita nito, ngunit dahil ang pamilya ng dragon ay umiiral, at ang pamilyang Shenlong ay ang pinakamahusay sa lahat ng lahi at nangingibabaw sa lahat ng uri ng banal na kapangyarihan. Siya ay iisa. Si Pangu, na lumikha ng langit at lupa, ang dalawang kaharian ng Yin at Yang, ay binago ni Pangu, at siya ay iisa. Ang Demon Dragon King sa simula. Ang orihinal na demonyong dragon sa simula ay sinasabing kambal na kapatid ng dragon, at ito ay sinasabing nasa labas ng katawan. Incarnation. Nilikha ito ng Dragon Lord, at winasak ito ng Demon Dragon Lord sa simula, iyon ay, lulunukin ito ang lahat ng sobra-sobra, upang hindi maging masyadong namamaga. Gayunpaman, dahil ang kakayahan ng Demon Dragon King ay maihahambing sa kakayahan ng isang banal na dragon sa simula, kahit na hindi ito lumikha ng anuman, maaari itong ituring na isang nilikha. Ang ika-4 ay ang Reyna ng Thousand Faces, na siyang pinakamalakas sa Abyss Witch Clan. Nalinang ko ang pinagmumulan ng matinding yin, tulad ng butil ng Diablo, hanggang sa sukdulan. Kaya lang, kung tutusin, magagamit lang ng mangkukulam ng kailaliman ang pinagmumulan ng yin sa 5 Tays. Kung ikukumpara sa Shenlong, Taichu Demonic Dragon, at Pangu, mas mababa ito. Tumalon ang dila ni Yefan, ang Demon Dragon King at ang Thousand-Faced Queen sa simula ay talagang maihahambing kay Shenlong at Pangu. Pagkatapos, sabi mo 5, paano ang pang-5? Nagtambol si Yefan sa kanyang puso, hindi ba dapat siya ay isang matandang foodie? Yumuko si Jian Zizai sa hangin mula sa malayo, ang aking guro, si Dao Zhou, ay ang ninuno ng lahat ng tao, ngunit ang master ng lahat ng tao ay nagmula sa aking guro, at natural na siya rin ang lumikha. Dao Zhou. Napakunot ang noo ni Yefan, malamang nahulaan nang malaman ko kung sino ang dakilang Diyos na ito, tumanggo ako, wala talagang problema. Kakaiba. Hindi ba naabot ng matandang foodie ang larangan ng paglikha? Kung gayon, wala na talagang ibang tao na nakarating sa kaharian ng paglikha. Nakakatwira na dapat mayroong ilan. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming pag-iral sa 5 Tays, na lubhang misteryoso. Hindi ko pa ito nakita, guru. Hindi pa ito nabanggit ni Zun, kaya hindi ako naglakas loob na gumawa ng mga conclusion.
Sinabi ni Jian ang 5 binanggit ko ngayon ay sinabi sa akin ni Master, kaya hindi dapat magkamali. Sandali. Biglang may naisip si Ye Fan, kanina mo lang sinabi na ang ninuno ng lahat ng tao ay naging Master of Dao. Ang Master kaya dito ang Master ng Hongmeng. Malayang tumango si Jane, oo, makakasama mo si Senior Brother Zhao. Sinabi mo na ang reincarnation ng Six Paths ay nawasak. Sabi mo, maaaring ang mga Master ng Six Paths ay mga clone ng Master Mu. Clone, hindi imposible. Sa simula, nilamon ng Demon Dragon Emperor ang 4 na Master, nakatumbas ng pagputol ng 4 na piraso ng karne mula sa iyong amo. Medyo mapaglaro ang ekspresyon ni Jian Meet. Siguro, mas angkop na sabihin ang buhok. Napabuntong hininga si Ye Fan, naisip niya, bakit walang nagmamalasakit sa pagkawasak ng Six Paths of Reincarnation. Dalawang matanda ang nag-aaway, gaano karaming buhok ang nawala. Masyadong malayo ang mga ito. Ang kaharian ng lumikha ay isang bagay na hindi ko maisip. Ngumiti si Jian ang gusto kong sabihin kay Brother Ye Fan ay kung gusto mong magpatuloy sa paggalugad mula sa kailaliman ng Mingkuan hanggang sa mas mababang antas. Kailangan mo munang magpakabanal sa laman, immortal at immortal. Iyan ang kaharian ng mga tunay na Diyos. Sa madaling salita, ito ang kaharian na maaari lamang angkinan ng 8 kalamidad ng mga asol na dragon at 9 na magnanakaw ng vermilion na ibon. Kabanata 3514 Hindi ko pa nakikita ang mundo. 8 Tribulations Azure Dragon. Casual na sinabi ni Ye Fan, ikaw Hongmeng ay tila may 8 Tribulations Azure Dragon, na tinatawag na. Ano ang tinatawag na Feng Jishao? Jiu Shao. Isiniwalat ni Jian Zizai ang isang bakas ng pag-alala, talagang napakatalino niya. Ngunit ang pamilya Shenlang ay tao pa rin kung tutuusin, hindi talaga dragon. Si Ye Fan ay mukhang kahanga-hanga, ang tinutukoy mo ay ang mga banal na hayop na sina Qinglong at Suzako. Malayang tumango si Jane, ang tao Qinglong, kahit nasa 8 kalamidad, ay kailangang masanay muna sa Yin Qi, at ang pundasyon ay mas mahina kaysa sa mga banal na hayop. Yangjan, divine beast tulad nina Shenlang at Suzako, halos lahat ay tinatawag ang kanilang sarili na mga Diyos, na talagang hindi nararapat. Upang magsalita tungkol sa tunay na Diyos, ang banal na hayop na si Qinglong ay may 8 kapigatian, at ang Suzako ay isinilang na muli ng 9 na beses. Ito ang tunay na bagay. Napabuntong hininga si Ye Fan. Ngunit, pag-isipan itong mabuti, naging demigod na ako, at mayroon akong kakayahan sa panloloko tulad ng Wusuang, at nangangailangan ng maraming pagsisikap upang umangkop kay Yin Qi. Kahit na si Feng Jishao ay isang asul na dragon para sa 8 kalamidad, ang kanyang pisikal na katawan ay maaaring hindi kasing lakas niya, at kakaunti rin ang alam niya tungkol sa enerhiya ng underworld. Sa ganoong paghahambing, ang Qinglong ng 8 Tribulations of Humanity ay hindi madaling pakisamahan sa Mingkuan, at dapat itong linangin at iakma. Ngunit para sa pamilyang Shenlang, ang kaluluwa ng dragon ay maaaring immortalize pagkatapos ng 8 kalamidad. Hindi ba ito ay isang uri din ng immortalidad? Nagtaka si Ye Fan, bakit kailangan mong maging immortal? Brother Ye Fan, ano sa tingin mo ang tungkol sa immortalidad? Ang kahulugan ng immortalidad. Nakangiting tanong ni Jane. Ako. Magsasalita na sana si Ye Fan, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, habang iniisip niya ito, lalo niyang napagtanto. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Umiiral ba ang kaluluwa magpakailanman? O ito ay mananatili magpakailanman kasama ng laman? Kung ito ay isang simple at prangka na konsepto, ito ba ay talagang nagkakahalaga ng maraming malalakas na tao na magpatuloy at magpatuloy? Ang mga taong ito ba ay para lang mabuhay magpakailanman? Hindi dapat, hindi sila ganoon kababaw. Brother Ye Fan, alam mo ba na ang 5 concubines na ito ay hindi static? Lahat ay nagbabago sa lahat ng oras. Tumango si Ye Fan, natural na alam niya. Dahil dito, ang mga pag-iral sa mga alamat at alamat na ito, ang kanilang mga gawa at timeline, ay nag-ambala. Sa katunayan, ang tinatawag na immortalidad at immortalidad, ay humihiling lamang ng isang na manatiling hindi nagbabago at tumugon sa lahat ng mga pagbabago. Makahulugang sabi ni Jian Sa isip ni Ye Fan, biglang naging malinaw ang sinag ng pag-iisip. Ibig mong sabihin, hindi maapektuhan ng anumang pagbabago sa 5 days. Ngumiti si Jane at sinabing, tama. Buhay. Kamatayan. 2 estado lang. Upang magbigay ng pinakasimpleng halimbawa, kung ang iyong memorya ay ganap na nabura, buhay ka pa ba? O palitan ang iyong primordial spirit at iwanan ang iyong pisikal na katawan, buhay ka pa ba? Iniisip ng mga mortal na ang edad nila ay kapag tumanda ka, makakalimutan mo ang iyong mga alaala sa pagkabata, na karaniwang kahulugan. Gayunpaman, hindi nila akalain na ang nakalimutan nila ay talagang binura, ng ika-5 asawa. Mukhang maaawa ang mga tao sa ilang taong may sakit sa bangkay, demensya, parang Walking Dead, everything forget everything. Ngunit, hindi nila iniisip na habang tumatanda sila, palagi nilang nakakalimutan ang lahat ng uri ng nakaraan. Ito ay hindi hihigit sa 50 hakbang at 100 hakbang, ngunit itinuturing pa rin nila ito bilang sentido komon. Ye Fan tuwang-tuwa sa lahat.
Kung paanong binura at pinakialaman niya ang mga alaala ng lahat ng tao sa paligid niya at pinakialaman ang buhay nila noon. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang, ay pinakialaman ng hindi nalalaman, at lihim na minamanipula ng isang tiyak na puwersa. Ibig sabihin, ang tunay na immortalidad, ay ang kontrolin ang lahat tungkol sa iyong sarili. Bulong ni Yefan. Eksakto. Sinabi ni Jian Zizi, yaong mga nagiging banal sa laman at naging tunay na mga Diyos, kahit na pagdudahan nila ang kanilang orihinal na espiritu, hindi sila basta-basta makikialam ng 5 days. Kahit na ang kaluluwa ng dragon ay walang kamatayan sa 8 kapahamakan ng mga tao, ang laman ay buhay pa rin. Ito ay mahuhulog sa reincarnation ng 5 days at hindi na mapapatawad. Ang pinakasimple, marahil ang Qinglong ay halos hindi magagapi sa mundo, ngunit sa underworld, maaaring may daan-daang milyong mga posibilidad na makakasakit sa Qinglong. Ang pinsala ay hindi kinakailangang pagdanak ng dugo, ito ay tumutukoy sa iba't ibang mga impluwensya, kaguluhan, o kahit na nagpapapagod lamang o nalulumbay, lahat ng mga ito ay mga impluwensya. Tulad ng aking Panginoon, ang hindi masisirang katawan ay nasa dalawa ng yin at yang. Ang mundo ay maaaring dumating at umalis ng malaya. Gayun din, walang paraan, walang kalooban, sa 5 yin at yang na maaaring puwersahang baguhin ang mga ito. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanilang sariling kontrol, ito ang tunay na immortalidad. Alam mo, kahit ang mga masters ng Great Dao ay hindi makakarating sa antas na ito, o hindi sila malalamon ng Demon Dragon Emperor of the Absolute Beginning. Nabigla si Yefan, at hindi niya napigil ang matawa, sinabi mo yan, tila ang Panginoon ng Hongmeng ay walang iba kundi iyon. Ang mga master ay ang mga produkto na nagmula sa mga tagalikha. Ginagawa lamang nila ang kanilang sariling mga tungkulin mula sa kapanganakan, na hindi nangangahulugang kung gaano sila kalakas. Malayang sabi ni Jane, at biglang inabot at kinuha ang isang piraso ng black ore. Sa isang paghagis, ang mineral ay hindi nahulog, ngunit nasuspine sa hangin. Naguguluhan ang mga mata ni Yefan, ngunit hindi niya naramdaman na gumagamit si Jianzi ng anumang espesyal na paraan. Paano mo nagawa? Magic ba ito? Mayroon akong magandang relasyon sa Gravity Master, na nagpapahintulot sa akin na makalaya sa gravity anumang oras. Natural na sinabi ni Jian Zizai, kung makikita ni Brother Yefan ang Absolute Beginning Plane sa hinaharap, mairerekomenda ko ito sa iyo. Sa katunayan, karamihan sa mga Panginoong ito ay walang malasakit sa mundo, walang pagnanasa, at napakadali pa ring pakisamahan. Ano? Tumingin si Yefan sa kaliwa at kanan, ikaw. Maaari kang makipag-usap kay Taichu mula rito. Pumasok ka na sa Taichu. Paano ka bumangon? Saglit na natigilan si Jane, pagkatapos ay ngumiti ng alam, hindi iisipin ni Brother Yefan. Ang ikalimang asawa ay patong-patong, tama ba? Hindi, di ba? Nagkunwaring kalmado si Yefan, at nakaramdam ng kaunting kawalan sa kanyang puso, pakiramdam na hindi pa niya nakita ang mundo at walang alam. Ang 5 tay ay sama-samang nilikha ng ilang mga tagalikha, at sila ay isang katawan. Kaya lang kung hindi mo maabot ang kaharian, makikita mo lang ang pagkakaroon ng eroplanong ito. Hindi sa minamaliit mo ang buhay ng mas mababang eroplano, ngunit ang 5 tay ay may sariling dibisyon ng paggawa, at ang buhay ng mas mababang eroplano ay hindi makatiis sa presyon ng mas mataas na eroplano. Kaya ang lumikha ay nagtakda ng isang hangganan. Kung hindi mo maabot ang kaharian, hindi ka masasaktan ng mataas na eroplano. Maunawang sinabi ni Jian Zizai, ayos lang, maraming monghe mamaya ang talagang hindi nakakaalam nito, hindi na kailangang mag-isip ng husto si Brother Yefan. Nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan, malakas ang tibok ng kanyang puso. Ito ay kaya. Nagtaka rin siya kung bakit may bakas ng kapangyarihan ng simula ang Titan. Lumalabas na ang kapangyarihan ng simula ay nasa lahat ng dako, ngunit hindi nila ito nararamdaman at hindi magagamit. Ito ay tulad ng pagtanggal ng hydrogen at oxygen mula sa tubig. Kung wala ang teknolohiyang iyon, hindi ito magagawa. Ano ang pupuntahan ni Tai Chi sa makalangit na kaparusahan ni Teiso, si Teiso na pupunta sa black hole ni Tai Chi? Ito ay walang iba kundi isang pagsubok na pananagutan ng mga pinunong ito. Tama, dahil ang master ng Hongmeng ay libu-libong daan, ito ay nasa lahat ng dako, hindi ba't ang bawat eroplano ay nagsasapawan? Tuwang-tuwang sinabi ni Yefan, kaya, wala talaga ang Taiyi at Taichu. Anong channel? Kabanata 3515 hindi mo naiintindihan na normal ito. Channel. Malayang umiling si Jane, sa pagkakaalam ko, walang ganoong pahayag. Ibig sabihin, hanggat kayang tiisin ng kaharian ng kapangyarihan ng Absolute Beginning, natural kang makapasok. Nako, nakikita nito ang lahat sa Absolute Beginning Plane. Halos, iyon ang ibig sabihin nito, ngunit. Sa katunayan, ang Absolute Beginning Plane, walang pagkakaiba sa Tai Chi, ito ay walang iba kundi Great Dao, iyon ay, maaari kang makipag-usap sa Master, sabi ni Jian Zizi. Naiintindihan ko ito. Direktang pakikipag-usap lang ba ito sa Administrator? Administrator. Naisip ito ni Jian Zizi na kawili-wili, ito ay isang bagong pangalan, ito ay talagang angkop, si Brother Yefan ay talagang kakaiba.
Hinamplas ni Yefan ang kanyang hita, alam ko na ang mga matatandang lalaki sa Titans ay nagsasalita ng walang kaparirikon. Napag-alitan si Yefan ng ilang salita, at pagkatapos ay tumingin muli kay Jane Zizai. Ikaw na matandang bata, nabalitaan ko na ikaw ay immortal pagkatapos ng kapanganakan, at ang iyong kadugo ay napakarangal. Hindi nakakagulat na marami kang alam. Medyo maasim si Yefan, at kung ikukumpara kay Jane Zizai, dapat siyang tawaging Yefan. Ang mga sikreto ng limang tay na madaling malaman ng mga tao, ngunit lahat sila ay ipinagpalit sa kanilang buhay. Ibinaba ni Jane Zizai ang kanyang ulo at ngumiti, maharlika. Sa mata ng mga tagalabas. Dapat, pero wala lang, kahit hindi ako, may ibang Jane Zizai. Hey, you have such awesome parents, so be content. Alam mo ba kung paano ako nakarating dito step by step? Naramdaman ni Yefan na medyo walang alam ang taong ito. Napabuntong hininga si Jane Zizai, Brother Yefan, wala akong mga magulang. Ang sinaunang tunay na Diyos ng lahi ng demonyo, ang Eastern Emperor, ang nagsilang sa akin pagkatapos na pagsamahin ang asensya ng dugo sa World Tree. Dahil maaga ring nilinang ni Dong Huang ang isang walang kamatayang katawan, at gustong ituloy ang kaharian ng lumikha, nang walang pakialam sa angkan ng demonyo, nilinang niya ako sa kapangyarihan ng puno ng mundo. Kung gayon ang iyong mga magulang ay Dong Huang at World Tree, paano mo masasabing wala kang mga magulang? Paano ka maituturing na magulang kung hindi mo pa ito nakita noon? Hindi mo nakita ang World Tree. Nagtataka si Yefan. Malayang umiling si Jane, hindi ko pa ito nakita. At hindi ako interesado. Anyway, pinalaki ako para sa kapakanan ng angkan ng demonyo. Para sa akin, syempre pinapabore ng master ang aking pinagmulan, at gumawa siya ng exception para sa awa sa angkan ng demonyo. Isa akong saradong disipulo. Ngunit, kahit papaano ay tinatrato ako ni Shizun ng may katapatan at sinseridad. Pinaparamdam niya sa akin na mas nasa bahay ako kaysa Dong Huang at World Tree. Hindi katakataka. Iniwan mo ang demonyong emperador nang hindi nararapat at kusang pumunta rito. Biglang nalaman ni Yefan na ang Jane na ito ay komportable at medyo nakakaawa. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, umubo si Yefan at nagtanong, dahil ikaw ay immortal, hindi ba dapat ikaw ay tunay na Diyos? Bakit? Manatili ka rito. Ako ay naging tunay na Diyos, ngunit wala ako rito, saan ako pupunta? Malayang tanong ni Jane. Di ba sabi mo, to go deeper? Go to the underworld. Malayang ngumiti si Jane, Brother Yefan, kung linangin mo ang pagiging isang tunay na Diyos, maiiwasan mo lamang na maapektuhan ng reincarnation ng 5 Ts. Kami ay naglilinang dito sa Mingkuan upang makabisado ang kapangyarihan ng underworld at harapin ang lahat ng banta mula sa dalawang mundo ng Yin at Yang. Tulad lamang ng aking Panginoon, Dong Huang, at ng iba pa, na may kakayahang tumawid sa Yin at Yang, maaari akong pumunta sa underworld ng walang anumang pag-aalala. Sa totoo lang, sa kasalukuyang lakas ko, mapupunta ako sa underworld pero hindi ito ganap na ligtas. Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba at sinabi sa kanyang sarili, ibig sabihin. Ang kaharian ng tunay na Diyos ay kayang harapin ang regular na pag-update ng system. Kahit na mga bug, mga butas. Anong update, system? Medyo natarante si Jane Zizai. Si Yefan ay maaaring ituring na nabawi ang ilang pagpapahalaga sa sarili, at mabilis na sinabing hindi mo ari, wala lang, mga computer, napaka-misteryosong kaalaman, normal lang na hindi mo maintindihan. Oh, parang scholar din si Brother Yefan. Ngumisi si Jane, naningkit ang kanyang mga mata sa crescents. Nagmamadaling ibinaling ni Yefan ang kanyang ulo at galit na sinabi, Demon Emperor, pag-usapan ang isang bagay, kung hindi mo magawa, kalimutan na ito. Kuya, sabihin mo na. Maaari mo ba akong pagtawanan sa hinaharap? Bakit? Mukhang kakaiba. Bagamat medyo naguguluhan si Jane Zizai, hindi niya ito pinansin, at mariing sinabi, kung gayon, sa susunod na lang ako magpapansin. Bagamat alam niya ang maraming mahahalagang bagay, ang pangunahing prioridad ni Yefan ay iniisip pa rin kung paano babalik. Sabi ko, Demon Emperor, wala na talagang paraan para bumalik dito. Nagmamadali talaga ako, tingnan mo, napakahirap ng relasyon, alam ng mga administrador. Hindi mo ba ako kayang pagbuksan ng pinto sa likod? Bamulong si Yefan, hindi para sabihin sa iyo ang totoo, huwag mong isipin na marami akong hindi naiintindihan, ngunit ako ay isang mapagbigay na tao, at karapat-dapat akong tretuhin ka ng masama. Malayang ngumiti si Jane, at tatawa na sana, ngunit mabilis na nagpigil. Ubo-ubo. Kuya Yefan, halos lahat ng pumupunta sa Juyuan ay voluntaryo. Lahat ng tao sa mundo ay walang mga alalahanin o hinahangad. Kaya, anumang bagay sa mundo ay hindi katumbas ng halaga. Posibleng bilhin ang mga monghe dito. Nagpout si Yefan at alam na ang mga taong ito ay pagod na sa buhay. Malayang bamantong hininga si Jane, sa totoo lang, maaaring lumabas ka sa orihinal, dahil ang reinkarnasyon ng 6 na kaharian sa Juyuan ay responsable para sa muling pagkakatawang tao ng kaluluwa dito. Gayunpaman, sa simula, nilamon na ng Demon Dragon Emperor ang master ng 6 na kaharian. Pinutol din nito ang nag-iisang daan, palabas ng Juyuan.
Ang mga panuntunan dito ay itinakda ng mga creator gaya ni Daozo at Pangu. Kung gusto mong bumalik sa mundo, maaari ka lang dumaan sa 6 na reincarnation. Ang sinumang Panginoon ay walang ganoong kakayahan, maliban kung ang lumikha ay personal na kumilos at muling itinayo ang 6 na kaharian. Iiyak na sana si Yefan, ako. Saan ko hahanapin sina Daozo at Pangu? Kaya, kapatid na Yefan, ang magagawa mo ngayon ay gawin ang katulad ko, at magsikap na maging hindi masisira. Tulad ng aking Panginoon, ang 5 yin at yang ay libre at madaling mahanap ang daan pabalik sa araw. Hindi nakaimik si Yefan, ibig mong sabihin. Lumihis mula sa underworld at bumalik sa araw. Ito, gagawin ko. Hindi ako sigurado, pero kung gusto mong sumama, maaaring pumunta si Master at ang iba pa kung saan nila gusto, malayang sabi ni Jane. Kung gayon walang ibang sinaunang tunay na Diyos sa Mingquan na ito. Kung gayon walang ibang sinaunang tunay na Diyos sa Mingquan na ito. Isa sa kaparehong antas ng iyong Panginoon. Sa pagkakaalam ko, ang Panginoon ko ang huling aalis. Sinabi ni Jian Zizi, Brother Yefan, iginagalang sila ng aking Panginoon, at nakita nila sa pamamagitan ng reinkarnasyon ng Fifth Tai, at ang Fifth Tai ay walang sikreto sa kanila. Isa pang hakbang, ito ay ang lumikha, na maaaring magbukas ng mundo at maging makapangyarihan sa lahat. Sino ang makakapigil sa tukso ng lumikha? Naturally, kailangan mong mag-concentrate sa paglilinang, paano mo maalala ang pagiging komplikado ng 5 Ts. Matigas na ngumiti si Yefan, makinig ka sa ganito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang iyong pantas na si Tungtian ay talagang mapagmahal at matuwid. Mula sa ikalimang asawa, handa akong tanggapin ka bilang isang disipulo. Oo, kaya kailangan kong dalhin ang mga tao mula sa sekta ng aking Panginoon upang sama-samang sundan ang mga yapap ng aking tagapagturo, at hindi ko mapabayaan ang Panginoon. Paggalang sa paglilinang. Hindi pa rin naniniwala si Yefan sa kasamaan, nagkaroon siya ng ideya at nagtanong, nasaan ang Yushu ni Ji Xuanyuan? Palasyo. Nakipag-appointment siya sa akin para makipagkumpetensya sa swordsmanship. Ji Xuanyuan at Chiyo, ano ang magagawa nila? Pagkatapos ng lahat, sa mga tuntunin ng kapanganakan at karanasan, mas katulad ako sa kanila, at may kinalaman ako sa matandang foodie. Hindi sigurado, naghahanap din sila ng mga pagkakataon na umalis sa Juyuan. Kabanata 3516. Oh, ano pa? Umaasang sinabi ni Jian Zizi, pagkatapos ay sa susunod na bubuksan ang mga Ghost Gate, at ang mga multo ay naglalakad sa gabi, bibigyan ko ng pagkakataon si Brother Yefan na magkaroon ng magandang laban. 100 Ghosts Walk at Night. What do you mean? Brother Yefan, bakit tayo mananatili sa Mingquan? Sabihin mo lang sa akin. Inilibot ni Yefan ang kanyang mga mata. Tumingin si Jian Zizai sa kailaliman at sinabi, ang Mingquan ay ang junction sa pagitan ng underworld at yang. Maaari itong ituring bilang isang node kung saan nagtatagpo ang yin at yang. Paano ito posible? Mali ang pakiramdam ni Yefan, kung gayon, bakit narito ang enerhiya ng yang? Hindi, kahit ako ay nakita ko si Yuquan. Sa kalagitnaan ng pangungusap, biglang may napagtanto si Yefan. Dahilan ba ito ng pagkawasak ng 600? Malayang tumanggaw si Jane, oo, sa simula, hindi ganito si Mingquan, dahil lang nasira ang 600 ng samsara sa mundo, nasira ang balanse dito. Ang isang malaking bilang ng mga malungkot at ligaw na multo ay naging mga multo at hayop dito, at ang Yin-Chi ay unti-unting tataas. Ang Mingquan ang pinakamalapit sa underworld, at ang natural na Yang-Chi ay naipit na. Naisip ito ni Yefan, maaaring. Dahil ba mas kakaunti ang mga administrador dito, kaya hindi balanse. Administrator. Oh, ang ibig mong sabihin ay master. Kung tutusin mula sa kasalukuyang sitwasyon, ito talaga ang kaso. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ay kulang sa halos lahat ng kakayahan ng soul reincarnation. Nakaisip kaagad si Yefan ng isang kakilakilabot na ideya. Kung gayon kung. Ibig kong sabihin, kung ang Yin-Chi ng Juyuan ay patuloy na tumataas, at ang bilang ng mga multo at hayop ay patuloy na dumarami. Darating ba ang araw na ang Juyuan ay ganap na magiging bahagi ng underworld? Kahit na. Juyuan ay hindi ko kayang tiisin, at ang balanse ng yin at yang ay nabalisa. Si Jian Zizai ay tumingin kay Yefan ng hindi inaasahan, hindi ko inaasahan na naisip na ni Brother Yefan ang antas na ito. Sa katunayan, kapag ang lahat ng Juyuan ay binaha ng mga multo at hayop at Yin-Chi, ang dalawang mundo ng yin at yang ay ganap na mawawala ng balanse. Ang Juyuan ay maaaring hindi masira sa loob ng ilang sandali, ngunit ito ay isang bagay ng oras. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay may limitasyon. Ang pinakaseryosong kahihinatnan ay ang reinkarnasyon ay ganap na babagsak, at lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo ay hindi na muling magkakatawang tao. Mahirap sabihin kung magugunaw ba ang mundo kung mawawala ang isa at lalago ang isa. Huminga ng malalim si Yefan, sigurado. Sabi niya, hindi talaga mag-asawa ang mga ito at pupunta sila dito para mag-practice. Kahit na ang karamihan sa mga tao ay pagod na sa pamumuhay,
hindi na sila interesado sa lahat ng bagay sa mundo. Tulad ng isang mayamang tao, mayroon siyang sapat na pagkain, inumin, at kasiyahan, at gusto niyang kumain ng magaspang na pagkain. Gayunpaman, imposibleng nais na kumain ng ganito sa lahat ng oras, palaging nais na baguhin ang lasa. At siya Jiekwan, hindi ako dumating para maranasan ang mahihirap na araw, malinaw na darating at pupunta ito. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang grupong ito ng mga maalamat na powerhouse ay dumagsa sa isang malaking sukat, na maliwanag na abnormal. Nandito kayo. Para pigilan si Juyuan na tuluyang lumunin ng underworld. Malayang bamantong hininga si Jane, oo, hindi. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka si Yefan. Huwag mo kaming pag-usapan, kahit na ang Panginoon at iba pang mga tunay na Diyos ay immortal, hindi nila mapipigilan ang mga pagbabago dito. Kahit na simula ng sirain ang 600, patuloy nating pinapatay ang mga makapangyarihang multo at hayop na lumitaw, gamit ang Yin Chi upang linangin at pabilisin ang pagkonsumo ng Yin Chi. Ngunit kahit anong gawin mo, ito ay para lamang maantala ang malakihang pagsalakay ng Yin. Nauna sa akin, nakipag-appointment ako sa Patron Saint ng Hongmeng na hayaan ang mga halimaw na sumama kay Hongmeng, at wala rin ito sa bahaging ito ng pagsasaalang-alang. Kung gusto ni Hongmeng na patagilan ang mundo, kailangan itong bawasan ang bilang ng mga namamatay at maiwasan ang napakaraming kaluluwang bumaba sa Jiekwan. So, lahat ng ginagawa natin ay hindi mapipigilan, mabibilang lang na delay. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa, ibig bang sabihin ay walang kaligtasan sa mundo. Kung gayon, ano ang ginagawa ni Titan? Hindi ko talaga alam kung susuko si Chrono sa digmaan at masisiyahan sa tagumpay kung maririnig niya ang mga salitang ito. Sabi ko, ang creator lang ang makakapag-recast ng reincarnation. Ang lumikha ay hindi gumawa ng isang hakbang, na nangangahulugan na ang 600 ay nawasak, at hindi nila ito binalak na ayusin ito, o hindi ito maaaring ayusin. Hindi naniwala si Yefan, paanong imposibleng kumpunihin ito? Dapat ay walang katuturan, masyadong tamad na pakialam. Ito. Mahirap talagang sabihin, sabi ni Jian Zizi, halimbawa, ang dakilang Diyos na si Pangu ay nagkatawang tao kay Yin at Yang, at hindi na ito muling lilito, maaaring naubos na ito. Lahat ng kanyang sariling banal na kapangyarihan. Ang aking Panginoon, si Daoso, ay nagkatawang tao bilang Panginoon ng 10,000 kaharian, at hindi siya kailanman nagpakita ng anumang banal na kapangyarihan at nawala. Siya nga pala, ang aking Panginoon at pangalawang Panginoon, nang pumunta sila sa underworld, gusto lang subukang hanapin ang Panginoon. Iniisip nila na para pagalingin ang matigas na sakit na ito, ang tanging paraan ay hilingin sa lumikha na lumabas, ngunit tila hindi pa ito naging matagumpay sa ngayon. Mapait na ngumiti si Jian Zizai at sinabing, mukhang makapangyarihan ang lumikha, ngunit sa ating paningin, siguro. Mayroon din silang hadlang na hindi nila kayang lampasan. Kumislap ang mga mata ni Yefan, at bamulong siya, maaaring isa rin itong ilog na hindi madadaanan. Ilog? Anong ilog? Malayang tanong ni Jane. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, ito ay isang pagkakatulad lamang. Kaya, ang 100 Ghosts Nightwalk ay isang malawakang operasyon ng mga multo at hayop sa underworld, tama ba? Malayang tumanggaw si Jane, oo, dahil patuloy na bumababa ang enerhiya ni Juyuan, hindi na matatag ang Mingquan. Sa bawat oras pagkatapos ng isang yugto ng panahon, ito ay tulad ng ang pintuan ng impyerno ay bukas na bukas, at hindi mabilang na mga multo at hayop ng underworld ang susugod palabas. Kung ang ilang makapangyarihang multo at hayop ay hindi mapuputol sa lalong madaling panahon, mas maraming yin ang sisipsip nila rito. Habang lumalaki ito, nagiging mas mahirap itong linisin. Medyo may problema si Yefan, gaano katagal? Mas mabuting pumunta muna ako sa Jishuanyuan. Matagal na mula noong huling 100 Ghosts Nightwalk. Natatakot ako na hindi na ako maghintay ng masyadong matagal. Napakahirap talagang maghintay ni Brother Yefan. Anyway, wala naman akong gagawin kapag idol ako, kaya sa Mingquan na lang ako tumambay. Natakot si Yefan na maghinala ang taong ito, at sinabing, wala akong planong sumali sa Yushu Palace, makatitiyak ka. Sobrang nag-aalala si Kuya Ye, malaya tayo, at hindi tayo kalaban ng Yushu Palace. Sa katunayan, saan ka pupunta? Hindi ko ito pipilitin, malayang sabi ni Jane. Kung gayon, bakit mo sinabi na si Jishuanyuan ang pinupuntirya mo? Sinabi nila na hindi sila magdurusa sa ilalim ng espada ng emperador. Naguguluhan si Yefan. Haha. Hindi napigilan ni Jian Zizai na ngumiti, ngunit pinigilan ito sa lalong madaling panahon. Matagal nang nagstay si Mingquan, at natural na nakakasawa ito. Kung hindi ka magkukumpara at makikipagkumpetensya, hindi ba magiging boring? Gayun din, ang pakikipagkumpetensya sa mga eksperto ay isang mahalagang paraan upang mapabuti ang iyong lakas. Sa totoo lang, hindi masyadong importante ang panalo o pagkatalo. Pero, kung marami kang matatalo, natural na magagalit ka. Higit sa lahat, si Jishuanyuan ay may malapit na relasyon sa Yushu Palace, at dahil siya ay binata pa, siya ay hinalinhan pa niya.
Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, ito pala ay isang grupo ng mga master na nagpapanik, nakikipaglaban sa mga panginoong may lupa, sa ilalim ng Jekwon dito. Parang boring at childish, pero kung iisipin, wala talaga silang magawa. Huwag magsalita ng anuman tungkol sa paglilinang sa sarili, pagbabalanse ng pamilya, pamamahala sa bansa at mundo. Maraming tao rito ang matagal nang tinawag na mga hari at emperador, naging mga Diyos at Buddha sa kalangitan, at nakagawa ng lahat ng uri ng mga bagay. Para sa kanila, ang kawili-wiling bagay ay maaaring maging mas malakas, at pagkatapos ay protektahan ng lupa kung saan sila ipinanganak. Tayo. Tumingin sa lupa kung saan ang iba't ibang lahi ay nakikipaglaban ng pabalik-balik, at ang iba't ibang puwersa ay nakikipaglaban ng hayagan at palihim. Kung nahuli sila nito nakita ng mga powerhouse sa Kyunmangkwan kung gaano ito katawa. Gayunpaman, ang kaharian ay naiiba, ang pangitain ay likas na naiiba, at walang maihahambing. Kahit saan man pumunta si Brother Yefan, sa Mingkwan, lahat sila ay nag-aambag sa pagbabantay sa huling tarangkahan sa mundo. Sa aking palagay, pareho silang lahat. Itinuro ni Jian Zizai ang kailaliman at sinabing, malawak ang Mingkwan, at mayroon ng 7 pintuan ng impyerno na kailangang bantayan. Narito ang isang gate na binabantayan ng ating Freedom Gate. Ang Yushu Palace ay tumawid sa kailaliman at sumulong ng humigit kumulang, 2,000 mundo, at maaari mong marating ang Ghost Gate na binabantayan ng Yushu Palace. Medyo natigilan si Yefan, anong 2 dakilang mundo? Kabanata 3517 masyadong tamad na ilipat ang pugad. Saglit na natigilan si Jian Zi at sinabing, hindi alam ni Brother Yefan. Sobra na bang nagbago si Yang Jian? Sabi mo, 3,000 mundo ba ito? Eksakto, tumanggaw si Jian Zi. Hindi nakaimik si Yefan, ang 3,000 mundo ay nahahati sa malaking libo, katamtamang libo at maliit na libo. 3,000 maliliit, na tipon sa isa, at iba pa. 2 malalaking mundo ay katumbas ng 6,000 katamtamang mundo at 18 milyong maliliit na mundo. Paano ko malalaman, gaano kalayo ang distansya sa pagitan ng 2 Great Thousand Worlds? Maaari mo bang sabihin sa akin kung gaano karaming light years ito? Ilang milya? Ano ang isang light year? Paano ito makalkula? Saglit na nag-isip si Jane at sinabing, ilagay natin sa ganitong paraan, ang Hongming Universe ay halos katumbas ng gitnang mundo. Ha! Namula ang mukha ni Yefan. Ibig sabihin, kailangan niyang dumaan sa 6,000 Hongming Universes para marating ang teritoryo ng Yushu Palace. Kahit na mailipat mo ang iyong sword intent, kailan mo ito ililipat? Ang susi dito ay Mingkwan pa rin, ang pagkonsumo ay masyadong malaki, ngunit mayroon talagang isang nagbabanta sa buhay na pag-aalala. Hindi ka magsisinungaling sa akin, hindi ba? Nag-alinlangan si Yefan. Hindi ako nangangahas na linlangan ang isang emperador na eskrimidor. Hindi napigilan ni Jian Zizi ang matawa, ngunit mabilis na tinakpan muli ang kanyang bibig. Hindi ka makakapag-teleport kung binubuli mo si Lao Su. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, nahihiya, at hiniling kay Jane Zizai na dalhin siya sa Yushu Palace. Ngunit ito ay malinaw na hindi makatotohanan at masyadong matagal na dumaan sa aking sarili, at ang susi ay maaaring isang aksidente, pagpunta sa maling paraan, at iba pa. Kung gayon, walang pakialam si Jishuan Yuan, nasaan si Chiyo? Hindi mo ba siya kilala, dapat nasa Mingkwan siya. Gusto pa rin ni Brother Yefan na makipag-usap kay Chiyo. Hindi mo kaya? Si Jane ay tumingin sa kanya ng kakaiba, umiling at sinabing, si Chiyo ay wala sa Yushu Palace, kung saan siya naruroon, iminumungkahi ko kay Brother Yefan na huwag pumunta mag-isa. Bakit? Nagtataka si Yefan. Mahigpit na sinabi ni Jian Zizai, may 7 ghost gate sa Mingkwan, at bawat isa ay binabantayan ko sa Zizai Gate at Yushu Palace. Ang mga puwersang naiwan ng ikalawang sanctuary ng human race ay bumuo ng Wa Palace, bantay. Ang mga banal na hayop na pinamumunuan ng Shenlong clan, ang pinakamataas na rurok sa Mingkwan, ang Shumi Mountain, bantayan ang 3. Bumulong si Yefan sa kanyang puso, ang mga divine beast ay talagang mas makapangyarihan, at direkta nilang binabantayan ang 3 ghost gate. Hindi ba't 6 na ghost gate lang iyon? Paano ang natitira? Sinabi ni Jian Zizi, ang huling ghost gate ay tinatawag na Eye of Hell, at pinalilibutan ito ng aming 4 na puwersa sa gitna. Ang mata ng impyerno ay may pinakamahinang mga punto, at ang karamihan sa mga multo at hayop ay ibinubuhos sa bawat oras. Sa tuwing naglalakad ang 100 multo sa gabi, kailangan nating harapin ang gate ng multo na binabantayan natin, at pagkatapos ay sabay tayong pumunta sa gitna para sugpuin ang mga multo at hayop ng mata ng impyerno. Ang manhid ng anit ni Yefan, base sa kanyang nalalaman tungkol kay Chiyo. Hindi mo sasabihin sa akin na nag-iisa si Chiyo sa mata ng impyerno. Mapait na ngumiti si Jian Zizi, hindi nagtagal pagkatapos dumating si Chiyo sa Mingkwan, siya ay naging isang banal na katawan at nilinang sa kaharian ng isang tunay na Diyos. Pero ngayon ko lang sinabi. Limitado lang yan sa sunroom. Ito
ay hindi isang hindi masisira na katawan, palaging may panganib sa harap ng mga multo at hayop sa underworld. Mayroong 2 beses na nakita namin siya, at siya ay malubhang nasugatan, medyo miserable. Lahat tayo ay nag-imbite sa kanya na sumali ng higit sa 1 beses. Kaming mga tao ay walang pakialam sa kanya. Kami ay isang grupo ng mga matatandang lalaki. Alam naming lahat kung ano ang gagawin. Ngunit hindi siya gustong sumali sa anumang partido, kaya mananatili siya sa mga mata ng impyerno. Nagtaka si Yefan, bakit? Ano ang dahilan? Walang magawang sinabi ni Jian Zize, sabi niya. Karating lang sa Mingquan, nagkataong malapit ito sa Eye of Hell, at may destiny, doon. Anyway, maaaring may mga multo at hayop na patuloy na lumilitaw doon, kaya hindi ako nag-abala na ilipat ang kanilang mga pugad. Siya nga pala, sinabihan din niya kaming huwag pumunta at mangagaw ng mga multo at hayop sa kanya. Gusto niyang patayin siyang mag-isa. Siyempre, hindi natin siya kayang pakinggan. Kung tutuusin, napakaraming multo at hayop, at hindi niya kayang patayin silang lahat. Kahit napakiramdam ko na ang kanyang paraan ng paglilinang ay medyo napaka-barbaric, ngunit siya ay talagang nakagawa ng mabilis na pag-unlad. Kinumpirma ni Yefan na ang dahilan na ito ay tiyak na Chiyu, ang kanyang estilo. Nang marinig ang salitang savage, nagkaroon ng mas malalim na pangunawa si Yefan. Naiintindihan ko, sinundan niya ang landas ng hindi natatakot sa kamatayan. Malayang tumango si Jane, naglakas loob si Brother Yefan na magsanay ng dafa ng pagkawatak-watak ng mga makalangit na demonyo, talagang hinahangaan ko ito. Hey! Sinabi ni Yefangsan, hindi para mabuhay, sino ang gustong mamatay? Ang mata ng impyerno ay dapat na malayo, tama ba? Hindi malayo, isang Great Thousand World, 273 Middle Thousand World. Nakangiting sabi ni Jane. Pangit ang mukha ni Yefan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi masyadong maganda ang ngiti ng lalaking ito. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, pansamantalang inalis ni Yefan ang ideya na direktang pumunta kina Ji Xuanyuan at Chiyo. Sa sandaling dumating ito, mali na humingi ng tulong kay Jane Zizai sa paghahatid. Pangalawa, kailangan muna niyang tiyakin na mapoprotektahan ng kanyang lakas ang kanyang sarili sa Mingquan ng walang pag-aalala. Bilang karagdagan, mayroon pa ring ilang bagay si Yefan na gusto niyang malaman ng malinaw sa Ziz Amen. Bumalik sa Ziz Amen, tinulungan siya ni Jian Zizai na mag-ayos ng tirahan. Sa katunayan, sa sandaling mapalitan ang spell at ang array ay pinagpala, isang tolda na gawa sa mga mineral ay nilikha. Simple lang ang mga kondisyon, ngunit ito ay mas mabuti kaysa matulog sa ilang. Maaaring pumunta sa akin si Brother Yefan kung kailangan mo ng anuman. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, Demon Emperor, alam mo ba ang tungkol sa Dark Gate? Natigilan si Jian Zi, saka umiling at sinabing, hindi ko alam, anong meron? Agad na itinatag ni Yefan ang Dark Gate ng Hongmeng, at pinagsama-sama ang angkan ng demonyo at iba pang hindi mahalaga. Ang mga kapangyarihan ng lahi ng mga tao, gayon din ang ilang mga makasalanan, ay ipinadala upang pasimulan ang mga hangganan, at isa-isa kong ilalarawan ng maikli ang mga ito. Dark Gate, Pioneering. Ito ang napagkasunduan mo noon ng Patron Saint ng Hongmeng, pumayag ka ba? Ang mga mata ni Jian Zizai ay nagpakita ng isang bakas ng panghihinayang, at siya ay bumantong hininga, Brother Yefan, may mga bagay na lampas sa kapangyarihan ng lumikha, mayroong ilang mga bagay na may malinis na budi. Nakita ni Yefan na may nararamdaman pa rin si Jian Zizai para sa angkan ng demonyo. Yung guardian deity ni Hongmeng, pero Asul na dragon. Nabigo ka bang talunin siya, o sadyang gumawa ka ng kapayapaan para bumaba? Ibig mong sabihin Master Lu. Tumawa ng pipi si Jian Zizi, bagamat hindi ko panalabanan ito, talagang hindi ako kalaban nito. Bakit? Kahit na ako ay ipinanganak, ako ay immortal, ang aking katawan ay pinabanal, at ako ay nilinang sa kaharian ng isang tunay na Diyos. Gayunpaman, kung ang Nine Tribulations Asher Dragon ay gustong harapin ako, kahit na hindi ako maaaring mamatay, ang buhay ay mas mabuti kaysa sa kamatayan. Si Yefan ay natigilan, ang kanyang ulo ay umiinit. Siyam na kapigatian. Ang asul na dragon na iyon ay ang siyam na kapigatian. Ano, parang, hindi alam ni Brother Yefan. Oo, hindi ko pa natatanong, ano ang relasyon mo ni Hongmeng? Malayang tanong ni Jane. Pagkaraan ng mahabang panahon, nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan at sinabi, maaaring hindi ko naintindihan ang sarili kong lakas. Si Jane Zizai ay medyo nataranta at hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi tama iyan. Hindi ba dapat ang Nine Tribulations Asher Dragon ay nagtataglay na ng kapangyarihan ng paglikha? Siya rin ba ang lumikha? Bakit ito nananatili sa Hongmeng? Ngumiti si Jian Zi, hindi ko alam ang pinanggalingan ni Master Lu, ang alam ko lang na noong isinilang ang Hongmeng Universe, nandoon iyon. Nakipag-chat ako kay Master Lu minsan, at tila. Ito ay sumusunod sa kagustuhan ng isang nakatatandang kapatid at nanatili sa Hongmeng bilang Patron Saint. Tungkol sa paglikha. Ang Nine Tribulations Asher Dragon, dapat itong magkaroon ng ganitong kakayahan.
Ngunit, tulad ng Queen of Thousand Faces, bagamat siya ay nasa antas ng lumikha, mayroon lamang siyang kapangyarihan ng matinding yin, at ang kanyang mga kakayahan ay hindi komprehensibo. Halimbawa, ang dakilang Diyos na Panguat Daozo, ang mga bagay na maaari nilang likhain ay magkaiba. Kahit na ang Nine Tribulations Azure Dragon ay may kakayahang lumikha ng mga bagay, wala itong kinalaman sa kung saan ito nananatili at kung ano ang ginagawa nito. Malaki ang ulo at dalawa ni Ye Fan, hindi nakakagulat na ang mga lalaki mula sa Hongmeng ay hindi sapat, ang backer na ito ay masyadong manloloko, tama ba? Iginala ni Ye Fan ang kanyang mga mata, hindi banggitin kung paano makalabas, at least bago siya lumabas, kailangan niyang mag-isip ng paraan para makalapit sa Nine Tribulations Azure Dragon. Maaari mo bang laruin ito? Bukod dito, talagang tama na mag-iwan pa rin ng ilang mga trompeta. Ang Demon Emperor Jane ay kalmado, at tila may magandang relasyon sa Qinglong na iyon. Siguro, magagamit ko ito sa aking sarili. Monster Emperor, sa totoo lang, mayroon din akong napakagandang relasyon sa iyong angkan ng demonyo. Oo nga pala, kilala ko rin ang kaibigan ng anak mo. Natigilan ang ekspresyon ni Jian Zizi, anak ko. Kabanata 3518 Idol. Sa sandaling matapos magsalita si Ye Fan, tumibok ang kanyang puso. Hindi maganda. Nakipag-appointment siya kay na Taikang at hiniling sa kanya na harapin si Jian Yuzo. Ang matandang si Taikang, bagamat sa kasalukuyan, hindi ito sapat upang pukawin ang gulo sa Hongmeng. Ngunit paano kung si Jian Yuzo ay namatay o malubhang nasugatan? Hindi ba't huwag mong ipaglaban ang iyong sarili? Dam mabahong bibig. Magtakda ng umutot halos. Sa pagkakataong ito inilagay ko ang aking sarili sa susunod na set. Ngunit, ang malayang reaksyon ni Jane ay nagulat kay Ye Fan. Yuzo. Hey, matagal ko na siyang hindi nakakasama. Kung hindi mo babanggitan, muntik ko nang makalimutan. May anak pa ako. Excited no. May ideya si Ye Fan at naramdaman niyang may drama. Tila maaari niyang subukan ito sa isang paikot-ikot na paraan. Upang sabihin ang totoo, nagpayunir si Hongmeng at natama ng aking pintuan, at ang aming mga tao ay nagdusa ng husto mula sa mga kamay ni Ling Yuan. Ang teleportasyon ng kaluluwa ay talagang nakakapagpahiya sa akin. Napailing si Ye Fan na nakangiti. Bahagyang ngumiti si Jian Zizai at sinabing, talaga. Mukhang lumaki siya ng maayos, at maaaring mahirapan ang Emperor Swordsman. Mukhang medyo nakakahiya ngayon, tutal, anak mo na. Nagkunwaring nahihiya si Ye Fan at sinabing, nakakalungkot na hindi ko maprotektahan ang sarili ko ngayon, kung hindi, hahayaan ko silang tumigil. Hindi kailangang mag-alala ni Brother Ye Fan tungkol sa kanyang sarili. Pasensya na, hindi tayo magkakilala noon, pati na ang magkaibang posisyon, hindi maiiwasan ang mga salungatan. Tulad ng aking Panginoon at ilang mga tiyuhin, walang problema sa pribadong relasyon, ngunit noon, para sa kapakanan ng kanyang mga disipulo at apo, siya ay lalaban pa rin. Hindi sapat ang mga santo, mahirap pangalagaan sila ng komprehensibo, pabayaan akong mga ordinaryong tao. Malayang sabi ni Jane. Hindi mapigilan ni Ye Fan na humanga, hindi nakakagulat na ang taong ito ay maaaring maging pinuno. Ang aking anak na babae ay, tuyo, at inaalagaan pa rin niya ang damdamin ng kabilang partido. Ang punto ay, narinig ni Ye Fan na ang taong ito ay taos-puso, hindi nagpapanggap. Ang ganitong uri ng isip at pattern, isang natural na pinuno. Hindi katakataka na sobrang sinasamba siya ng angkan ng demonyo. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay at pinakawalan si Long Qi sa labas ng tent. Nagbago ang mukha ni Jane Zizai, halata ang pagkagulat. Ito ang Dragon Pond. Hindi. Kamukha ito, ngunit kulang sa Diyos. Ano ito? Magandang paningin, hindi gaanong nagpaliwanag si Ye Fan, at nagpalabas ng higit sa 100 demonyo. Isang grupo ng mga demonyo ang bumagsak sa lupa at tumingin sa paligid, lahat ay nagpapakita ng hitsura ng isang kaaway. Sword God. Nasaan ito? Ang lakas ng Yin Qi. Ang mga demonyo ay desperadong lumaban, ngunit ang kanilang paglilinang ay hindi sapat upang labanan ang pagguho ng Mingquan. Di nagtagal, ilang demonyo ang nagkaroon ng guni-guni, at ang ilan ay may tendensya na lumala at lagay ng panahon. Hindi maisip na ang isang grupo ng mga powerhouse na halos nasa buong universo sa Yangjan ay parang mga 3 taong gulang na manika sa Mingquan, at walang kapangyarihang protektahan ang sarili. Hindi. Napagtanto ni Jian Zizai na ito ay hindi mabuti, at iniunat ang kanyang kamay upang tawagin ang isang malaking bilang ng mga gintong hugis punong liwanag na mga landas, tulad ng libu-libong mga baging, upang protektahan ang mga demonyong ito. Kuya. Ye Fan, ito ang mga subordinate na dinala mo. Ang kanilang lakas ay sadyang hindi sapat upang mabuhay sa Mingquan, bakit hindi sila hayaang manatili doon ng 10,000 taon? Kakulangan ng pamilyar, ito ay isang baguhan lamang na yugto. Mahabang kwento, sila ay mula sa Anman, iyon ay, mga kasamahan ni Ling Yuan. Inilarawan ni Ye Fan ang pangkalahatang sitwasyon. Nangako ako sa kanila na hanggat kaya ko ang aking makakaya, hindi ako mamamatay. Ngunit ngayon, ako mismo ay hindi alam kung kailan ako makakalabas at kung ako ay nasa panganib. Kaya, binibigyan ko sila ng pagkakataong pumili, kung manatili sa Freedom Gate o patuloy na susundan ako.
Ang isang grupo ng mga demonyo tulad ni Tai Niu at Wu Jiao ay nanginginig sa takot. Talagang His Royal Highness the Demon Emperor. Jian Zizai, hindi ba ako nananaginip? Napakurap si Qi Wenxia. Oo naman, ang Demon Emperor ay hindi patay. Sa Juyuan, may mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Tuwang-tuwang sabi ni Wu Jiao. Magiliw na ngumiti si Jian Zizai sa kanila, at pagkatapos ay tumingin kay Ye Fan ng may emosyon. Brother Ye Fan, kahit na sinabi mo na ikaw ang kaaway ni Hongmeng. Ngunit sa harap ng grupong ito ng mga taong may malakas na hangarin na pumatay at dagwang mga kamay, hindi mo silang lahat pinatay, ngunit manatili sa ilalim na linya at may mabuting hangarin. Hindi nakakagulat, maiintindihan mo ang masining na paglilihi ng emperador. Sa bagay na ito, ikaw, ang aking Panginoon, at si Ji Xuanyuan ay may pagkakatulad. Pinuri ni Jian Zizi, sa isang kabataang malakas na tulad mo, tila may pag-asa pa sa mundo. Okay, hindi ko masyadong naisip yun. Medyo napahiya si Ye Fan, nakakautot pa ang taong ito sa bahaghari. Ikanaway ni Jian Ziyi ang kanyang kamay at nagwisik ng kaunting gintong liwanag, tulad ng isang buto ng puno, na nahuhulog sa isang grupo ng mga demonyo. Ang mga species ng punong ito ay mabilis na umusbong, lumalaki ang mga gintong sanga at dahon, at nakakabit sa lahat. Hanggat hindi ka makakatagpo ng anumang partikular na malalakas na multo at hayop, mapoprotektahan ka ng Divine Wood Armor na ito sa loob ng libu-libong taon. Kung gusto mong talagang umangkop sa Mingquan at hindi masaktan ng yin dito, kailangan mo pa ring linangin ang iyong sarili. Isang grupo ng mga demonyo ang tuwang-tuwa at tumingin kay Jian Zizai nang may paghanga. Salamat, Demon Emperor. Nakaramdam ng kaunting inggit si Ye Fan nang makita niya ang eksenang ito, matanda at mainit pa si Jiang. Sa katunayan, matagal na niyang napansin na ang kanyang hinahabol ay ang kapangyarihang panlaban, ngunit ang mga sinaunang powerhouse na ito ay madalas na nakikipag-ugnayan sa isang malawak na hanay. Maging ito ay isang iba't ibang mga magic na armas na may iba't ibang mga function, o ang kanilang napakaraming mahiwagang kapangyarihan, lahat sila ay napaka-praktikal. Ang isang banal na sandata ng kahoy tulad ni Jian Zizai, syempre, maaaring gamitin ni Ye Fan ang uswang para kumopya, ngunit para talagang makamit ang epektong iyon, hindi ito mangyayari sa isang gabi. Sa kaibahan, ito ay tulad ng isang self-made na negosyante at isang tunay na aristokratikong mayayamang pamilya. Bagamat ang mga matagumpay na nakapagsimula ng sariling negosyo ay nakakuha ng mga tiket para makapasok sa mataas na uri, malayo pa rin ang kanilang lalakbayin kumpara sa mga maharlikang ito na may malalim na pinagmulan. Isang grupo ng mga demonyo ang abala sa paghingi ng payo kay Jian Zizai at ilang bagay, at hindi nila pinansin si Ye Fan. Naiintindihan din ni Ye Fan na kung siya iyon, mas magtitiwala siya kay Jian Zizai. Nagkataon na kailangan din ni Ye Fan na tahimik na ayusin ang iba't ibang impormasyon na kakakuha lang niya. Pagkatapos ng mahabang panahon na pagninilay-nilay, nalaman ni Ye Fan na wala na talaga siyang paraan para makabalik sa mundo maliban sa linangin ang sarili upang maging isang hindi masisirang katawan. Ang problema, sobrang nakakahiya ang estado niya ngayon. Unconsciously, nasa kanya pa nga ang kakayahan ng lumikha, at hindi mahalaga kung ano ang primordial, ang master. Sa makatuwid, mula sa pananaw ng kaharian, nilaktawan pa ni Ye Fan ang tunay na Diyos, ang immortalidad, at nakarating sa antas ng paglikha. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Ye Fan ang estadong ito. Pumasok siya sa pananaw ng lumikha sa pamamagitan lamang ng layunin ng espada ng emperador at iba't ibang pagkakataon, at pag-abot sa mga sulok. Naging dahilan din ito upang hawakan niya ang isang final hole card sa kanyang kamay, ngunit hindi niya pa rin makita ang eroplano ng simula, hindi niya makita ang master, at hindi niya magamit ang kapangyarihan ng simula. Laman, dahil sa interpretasyon ng nakakabaliw na sayaw at prinsipyo ng Longxi, ito ay nasa kalagitnaan na. Angkan ng dragon. Sa mga tuntunin ng lakas at kapangyarihang lumaban, maaaring ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong pagpapakabanal ng laman. Ngunit walang, immortal, na epekto. Isa lang akong freak. Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili. Sa paghahangad ng ultimate combat power, natisod siya sa landas na hindi niya moari. Hindi sa banggitin ng immortalidad, kahit na isang tunay na Diyos. Ay hindi isang bagay na makakamit sa maikling panahon. Nalungkot si Ye Fan. Ayon kay Jian Zizai, ang buong Zizai sect, maliban sa kanya at kay Yun Xiao, ay hindi nakarating sa tunay na Diyos. Maging sina Zhao Zuan at Ziguang, na lumaban sa kanya noon, ay nasa estado lamang ng mga Diyos. Ang Diyos na kagalang-galang at tunay na Diyos ay pinaghihiwalay ng isang manipis na linya, at maging ang kapangyarihan ng labanan ay magkatulad, ngunit mayroong isang pagkakaiba sa husay. Tulad ni Jian Zizai, mula sa pagsilang hanggang sa kasalukuyan, hindi siya mapipilit ng ikalimang asawa na magbago. At ang isang grupo ng mga Diyos tulad ni Zhao Zuan, higit pa o mas kaunti, ay hindi namamalayang makikialam at makakalimutan ang isang bagay. Kasama ang pagkasira ng laman, gaano man ito kabagal, hindi ito mapipigilan. Ha! Naisip ito ni Ye Fan, biglang may lumabas na tanong, at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Kabanata 3519 na mahalaga ba ito? Si Mingquan ay palaging madilim.
Gayunpaman, upang magdagdag ng kasiyahan sa mga nakakainip na araw, ang malalaking tao sa Zesamen ay puwersahang lumikha ng isang Golden Crow Wheel sa pamamagitan ng paggamit ng magic na paraan ng pagpino. Upang ilagay ito ng tahasan, ito ay artificial na pinagmumulan ng liwanag. Ang Golden Black Wheel ay lilito bawat ilang dosenang oras, simbolikong nagpapailaw sa isang maliit na lugar, at pagkatapos ay lumalabo muli pagkatapos ng higit sa 10 oras. Ang may hawak ng pinagmumulan ng liwanag ay isang tolda na itinayo mula sa isang sagradong puno sa gitna ng kaharian ni Zesamen. Komportable si Jane at dito nakatira. Nag-ayos ng grupo ng mga juniors na hindi maituturing na combat power sa isang kampo na hindi kalayuan. Matapos turuan ng grupo ng mga demonyo sa ilang mga kasanayan sa paglilinang, espesyal ding pinadala ni Jian Zizai sina Qiong Xiao at Bi Xiao upang turuan ng leksyon ng grupo ng mga demonyo. Isang grupo ng mga demonyo ang nagpapasalamat kay Jian Zizai, lalo na sa mga mula sa Tai Niu at iba pang mga demonyo, na pakiramdam na sila ay masyadong star-chasing addiction. Ang alamat ng angka ng demonyo na hinahangaan ko simula pagkabata ay lumitaw sa harap nila ng ganito, paanong hindi kami masasabik. Matapos harapin ang lahat ng mga bagay, ang Golden Crow Wheel ay pinatay para sa isang ikot. Bumalik si Jane sa Shenmue tent, sumando sa isang upuan sa tabi ng bintana, at dumungaw sa bintana. Sa labas ng bintana, may hardin kung saan mabango ang mga ibon at bulaklak. Ito ay hindi totoo, ngunit isang ilusyon na ginawa sa pamamagitan ng mahika, na ginagamit para sa dekorasyon. Matapos itong panuurin saglit, may kumislap na liwanag sa kamay ni Jane Z. Isang piraso ng kawayan na parang jasper ang lumitaw sa kanyang palad. Sa piraso ng kawayan, mayroong isang medyo childish character stroke na may nakaukit na salitang Demon Emperor. Walang kamalay-malay, ipinakita ni Jane ang isang banayad na ngiti sa kanyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang ulo, inilagay ang piraso ng kawayan sa kanyang noo, at marahang pinunasan ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga si Jian Zizai at itinaas ang kanyang ulo, na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga kilay. Brother Yefan, nandito ka, bakit huminto sa harap ng pinto? Sa labas ng pinto, nagpakita si Yefan at pumasok sa bahay. Sa palagay ko ay hindi nararapat na istorbuhin. Tiningnan ni Yefan ang piraso ng kawayan at naisip niya, tama talaga ang hula niya. Paano mo nalaman? Sinabi ni Yefan, sa totoo lang hindi ito mahirap. Mula nang ikaw ay ipinanganak, ikaw ay pinabanal sa laman, immortal at immortal, kaya lahat ng iyong mga karanasan sa iyong buhay ay hindi malilimutan. Ngunit kapag pinag-uusapan ko ang iyong anak na babae, sinasabi mo na halos nakalimutan, na malinaw naman ay isang sinasadyang pag-iwas. Kung mas iniiwasan mo ito, mas mahalaga ang iyong anak na babae sa iyong puso. Malayang nagtanong si Jane, dahil alam mo, halika at banggitin mo ito sa akin, huwag kang mag-alala, hindi ko gustong banggitin ito. Umiling si Yefan, hindi mahalaga. Gusto ko lang malaman kung ano ang iniisip mo. Kahit galit ka talaga, kahit hindi kita matalo, hindi ako matatakot sa iyo. Malayang ngumiti si Jane, tulad ng inaasahan sa pagsasanay ng isang pamamaraan kasama si Chio. Nakahanap si Yefan ng kahoy na pier para sa kanyang sarili at umupo. Mayroon din akong anak na babae, ngunit napakabata pa niya, dapat sabihin na may nangyaring mali at hindi ako lumaki ng maayos. Ang malaking bahagi ng lahat ng ginagawa ko ngayon ay upang maibalik ang kalusugan ng aking anak na babae. So, sabi mo muntik mo nang makalimutan ang anak mo. Actually, I don't think it's possible. Kung isa kang kasuklam-suklam na bastard, okay lang, pero halatang hindi, kaya. Actually, hindi mo kayang tiisin ang anak mo, di ba? Jian Zizishen habang tinitingnan si Yefan, itinaas niyang muli ang piraso ng kawayan. Ang piraso ng jade bamboo na ito ay kinuha mula sa unang kawayan na itinanim ko para sa kanya. Sabi ng anak ko na gusto niyang gumawa ng waist card para sa akin, ngunit noong panahong iyon, napakababaw niya, at mahirap ukit si Yuzo, kaya napakahirap. Higit sa 20 araw bago matapos ang pag-ukit, at isinulat ko ang salitang Demon Emperor. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya sumulat ng Zizai, sa halip na Father Emperor, ngunit sumulat ng Demon Emperor. Sinabi sa akin ni Yuzo. Nakita niya ang lahat ng angka ng demonyo, at suportado niya ako. Ako ang emperador ng lahat ng angka ng demonyo, hindi lang ang kanyang sariling ama. Ipinagmamalaki niya ako. Medyo namumula ang mga mata ni Jane Zizai, sa simula, para ma-integrate ang Demon Clan kay Hongming sa lalong madaling panahon at mabawasan ang pagpatay, bihira akong magkaroon ng oras na samahan ang kanilang mag-ina. Ngunit hindi ako sinisi ni Yuzo. Napakabait niya sa murang edad at hindi nagreklamo. Sinabi niya na sa kagubatan ng Yuzo na itinanim ko para sa kanya, hindi siya mag-iisa. Pero, paanong posible iyon? Bata pa lang siya. Nalungkot si Yefan nang marinig niya ito. Ngunit pinili mo pa ring iwan sila. At pumunta sa Juyuan. Oo, kung mananatili ako sa Hongmeng, ang angka ng demonyo ay hindi susuko sa pakikipaglaban sa mga tao. Tinanong ni Jian Zizi, Brother Yefan, may nagawa ba akong mali?
Umiling si Yefan, pumasok ka sa Juyuan, para sa kapakanan ng katwiran, para sa kapakanan ng buong mundo, paano ito mali? Ngunit para sa isang ama, ito ay tiyak na hindi isang magandang pagpipilian. Magkakaroon ng mga pakinabang at pagkalugi, at ito ay isang dilema mula noong sinaunang panahon. Malayang tumango si Jane, salamat, masasabi mo yan, medyo naaaliw ako sa puso ko. Gusto mo bang malaman ng higit pa tungkol sa iyong anak na babae? Magtatanong ako sa isang tao mula sa Group A na magtanong, dapat marami silang alam. Hindi na kailangan, malayang sabi ni Jane, kahit alam ko, wala akong magagawa para sa kanya. Nagdaragdag lang ng gulo. Naisip ito ni Yefan at nagtanong, talagang hindi mo pa nakikita ang World Tree na nagpalaki sa iyo? Saglit na natigilan si GNZ, at sinabing, hindi, mula nang maalala ko, ang una kong nakita ay si Shizan. Okay. Bilang gantimpala sa pagsasabi sa akin ng maraming bagay, dadalhin kita sa isang lugar. Na-curious si GNZZ, Brother Yefan, posible bang ipakita mo sa akin ang World Tree? Bakit, ayaw kong makita? Hindi. Pero, paano ito posible? Nabisita ko na ang lahat ng mundo ng Hongmeng, ngunit hindi ko pa nakikita ang World Tree. Matagal na itong nawala. Nagtanong si Yefan, anong uri ng kaharian sa palagay mo ang World Tree? Paano ito umiiral? Minsan sinabi ni Master na ang World Tree ay sobrang misteryoso, at ito ang unang halaman sa 5 days, kahit na hindi ito ang lumikha, natatakot ako na hindi ito masyadong marami. Paano ito mawawala? Ito ay kung gusto ka nitong makita o hindi. Walang sinabi si Yefan, hayaan si Jane na malayang sumunod sa kanya, at pumasok sa Yantian Ring. Pagdating sa Ring World, nagulat si Jane Zizai. Ito. Ang singsing na ito ay talagang independyente sa ikalimang asawa. Narinig ito ni Yefan sa unang pagkakataon, sigurado ka ba? Namamangha si Jane sa modernong lungsod na puno ng trapiko. Kung tama ang hula ko, ang mundong ito ay nilikha ni Brother Yefan, tama ba? Tama, mayroon lamang isang maliit na lugar sa simula, at kalaunan ay hinayaan ko ang ilang mga banal na hayop na tumulong upang magbukas ng marami. Sumimangot si GNZZ at sinabing, ang 5 buntot ay nilikha ni Pango at Daoso, ngunit ang ilang likas na kababalaghan ay hindi nilikha ng lumikha. Halimbawa, nang ayusin ni Emperor Wa ang eroplano, ang maraming kulay na bato na ginamit ay isang banal na bato na independent sa 5 days. Ang singsing na ito ay isang hitsura lamang, ang puwang na ito ay ang katawan. Nakuha ni Brother Yefan ang espasyong ito, natatakot din ako. Ang kalooban ng Diyos sa dilim. Sinabi ni Yefangsan, ninakaw ko ito, mahalaga ba iyon? Ngumiti si Yefan at sinabing, huwag na nating pag-usapan ito, sumama ka sa akin. Agad na dumating ang dalawa sa lugar ng Lingtian. Ang gininto ang puno ng mundo ay umuuga at nagniningning sa pangunahing lugar ng Lingtian. Ipapakilala pa lang ni Yefan kay Jane Zizai ang tungkol sa kanyang kapalaran sa World Tree, at siya nga pala, nagpatuloy siya sa pag-set up ng isang relasyon. Dahil dito, sa pagtalikod niya ay nakita niyang 2 linya na nangluha ang nalaglag ni Jane Zizai. Kabanata 3520 Kapaki-pakinabang ba ito? Ang marangal na demonyong emperador ay talagang napaluha. Tiningnan ito ni Yefan saglit nang may pagtataka, at pagkatapos ay tahimik na walang sinabi. Parang may napansin si Jane Zizai, huwag mong italikod, at pagbalik niya, back to normal na. Natawa si Brother Yefan, hindi ko alam. Bakit ganito? Wala, tao man o demonyo, pare-pareho lang ang emosyon. Tinukso ni Yefan, kahit isang bagay lang ang natiyak ko. Ano? Hindi ka sinasadya ng World Tree, hindi mo talaga nahanap. Malayang iniyuko ni Jane ang kanyang ulo, alam ko. Sa totoo lang, siguro ako yun, at hindi ako nangangahas na makita ito. Natigilan si Yefan, ngunit naintindihan niya kaagad. Isang bata na hindi pa nakikita ang kanyang mga magulang mula noong siya ay matino, ay ipinanganak na may buhay ng hindi mabilang na mga halimaw at may isang mahusay na misyon. Dapat siyang maging malakas at walang kapintasan sa harap ng sinuman. Anumang kahinaan at kababaan ay gagawin siyang mahina. Para kay Jian Zizai, bagaman ipinanganak ito ni na Donghuang at World Tree, hindi sila maaaring hatulan ng mga ordinaryong magulang. Maaaring maramdaman ni Jane Zizai na isa lang siyang prop. Isang prop na ginamit upang tulungan ang angkan ng demonyo sa krisis, gaano kalakas ang loob na hanapin ang kanilang mga lumikha at kilalanin sila bilang mga magulang. Hindi siya nang ahas, at naramdaman niyang hindi siya karapat-dapat. Bumagsak sa gilid ng World Tree, isang babaeng nakasuot ng klasikal na puting damit ay nagsasanay ng cross-legged. Mabagal na dumating ang simoy ng hangin, umapaw ang halimuyak ng mga bulaklak, at ang asul na seda ng babae ay hinaplos ang mainit at malajid na mukha, at lumabas siya sa alikabok. Binuksan ni Bai Chenluo ang kanyang mga mata at nakitang may dalang estranghero si Yefan, na medyo nagulat. Yefan, ito ay. Oh, siya si Jian Zizai, dadalhin ko siya upang makita ang World Tree, sabi ni Yefan. Nagulat si Bai Chenluo, ang demonyong emperador na iyon. Nakilala mo ba talaga siya? Kapatid na Yefan, ang babaeng ito ay. Ang batang babae, si Bai Chenluo, ay kanyang asawa. Diretsyong niyakap ni Bai Chenluo ang braso ni Yefan at ngumiti ng matamis.
Tumitig si Ye Fan, anong kalokohan? Isa sa mga asawa. Napaatras si Bai Chenluo at nagpout. Talagang, hindi alam ni Ye Fan ang sasabihin. Kung itatanggi niya ito, malamang naiiyak siya na magiging medyo mahirap. Hindi napigilan ni Jian Zizai na matawa, mukhang maganda ang relasyon ninyong dalawa. Tulad ng inaasahan sa isang demonyong emperador, siya ay mukhang mabuti at nakakakita ng mga tao ng tumpak. Natuwa si Bai Chenluo na marinig ito, at buong pagmamalaki na tumingin kay Ye Fan. Hindi nag-abala si Ye Fan na abalahin ang babae, at sinabing, ang biolohikal na ama ni Chenluo ay si Chiyo. Nagulat si Jian Zi, at kaagad na masayang sinabi, may pagkakataon ba? Ano ang ibig mong sabihin, nahanap mo na ang aking biolohikal na ama? Kinakabahang tanong ni Bai Chenluo. Tumango si Ye Fan, maaari mong ihanda ang iyong sarili sa pag-iisip, walang aksidente, dapat ay nakikita mo. Si Bai Chenluo ay mukhang komplikado, binitawan ang kamay ng lalaki, iniyuko ang kanyang ulo at walang sinabi. Inalagaan ni Jian Zizai ang sarili at naglakad papunta sa World Tree. Pagkatapos panoorin ito ng mabuti ng ilang sandali, huminga ng malalim. Ang lakas ng simula. Ikaw talaga. Lumapit si Ye Fan at nakangiting sinabi, huwag kang tumingin, umakyat at humawak. May narinig si Jian Zizai na kakaiba, at nahihiyang ngumiti, hindi na kailangan, ito ang World Tree. Ayos lang, pamilyar ako sa punong-puno. Mabait ang ugali nito. Si Ye Fan, na kumikilos tulad ng sarili niyang pamilya, ay iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Jian Zizai, at idiniin ito sa puno ng mundo. Natarante rin si Jian Zizai, gusto niyang hawakan ngunit hindi siya naglakas loob, naghinala siya at idiniin ito, umuungol. Isang malalim na panginginig lang ang maririnig sa kanyang mga tainga. Ang puno ng mundo ay sumabog sa ginintoang liwanag, at pagkatapos ang buong puno ay naging isang gintong pinagmumulan ng liwanag, mabilis na lumaki. Ang lupa ay lumuwag, at ilang ginintoang hibla ay sumayaw ng ligaw kasama ng mga gintong ahas, na nagiging gintong mga dragon, na kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang kapangyarihan ng simula ay tumataas at tumataas, at maraming espiritual na mga bulaklak at damo sa paligid ay maaaring mabilis na lumalaki o direktang nalalanta. Isang grupo ng mga panggamot na magsasaka ni Yu Chao na nagtatrabaho, umatras sa takot, o nagsimulang sumamba sa World Tree sa lugar. Ano ang sitwasyon? Si raw ang demonyong emperador na si Jian Zizai, at medyo natarante siya nang makita niya ang himala ng World Tree. Hindi nakaimik si Ye Fan, napalunok siya, hindi ba siya mismo ang mag-provoke kay World Tree? Bumalik din sa katinoan si Bai Chenluo sa oras na ito, at galit na nagsabi, hindi ba't sinabi mo na pamilyar ka sa World Tree? Napahiya si Ye Fan, huwag magpanik. Ang malaking bagay ay ang makaalis sa ring. Kung gayon mayroon tayong Chao Clan. Ano ang gagawin sa mga tao ng sekta? Nakita ni Bai Chenluo na ang World Tree ay lumago ng ligaw, at ilang mga ugat ang nagmadaling lumabas sa lugar ng medicine field. Kung magpapatuloy ito, hindi garantisadong kakalat ito sa bayan at masisira ang tahanan na pinaghirapan ni Yu Chao na itayo. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi sumigaw sa World Tree, Master Shu. Bigyan mo ako ng mukha. Halos sapat na ito. Kapaki-pakinabang ba para sa iyo na sabihin sa World Tree? Mapangalagaan ba nito ang iyong mukha? Sumulyap sa lalaki. Hindi pa ako tapos magsalita. Tumigil na ba ang lindol? Si Bai Chenluo ay natigilan. Napatingin din si Jian Zizai kay Ye Fan nang may pagtataka. Si Ye Fan mismo ay natigilan, at pagkatapos tumingin ng mabuti, totoo na ang World Tree ay hindi nagpatuloy sa paglaki ng ligaw. Huminga siya ng malalim at bumalik sa kalmado ang kanyang ekspresyon. Ubo, babae, mahabang buhok at maikling kaalaman. Sumulyap si Ye Fan kay Bai Chenluo at buong pagmamalaki na sinabi ko kanina, may kakaibang relasyon kami ni Lord Shu. Galit na tiningnan ni Bai Chen ang World Tree, at maasim na sinabi, ano? Ako ang kasama ng Chao Clan. Bagamat saglit lang, ang World Tree, na orihinal na 100 metro lamang ang taas, ay tumaas. Sa daan-daang metro. Ang malaking golden canopy, sa loob ng Yantian Ring, ay kahanga-hanga. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, na parang ang World Tree ay mabilis ding lumaki noong ipinadala ang halimaw sa huling pagkakataon. Hindi kaya. Sa pagkakataong ito ay naging mas malaki ito dahil sa pagdating ni Jian Zizai. Ngunit kung ito ay totoo, ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ay mabuti o masama? Naliligaw din si Ye Fan, kaya maghintay at makita lang siya. Kaya nga, biglang iniunat ni Jian Zizai ang kanyang kamay sa World Tree, at isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Anong mali? Tanong ni Ye Fan. Natawa si Jian Zizai sa kanyang sarili at sinabing, napansin ni Brother Ye Fan, ang kakayahan ko ay talagang katulad ng World Tree. Naalala ni Ye Fan ang mga panlilinlang ni Jian Zizai upang harangan ang kanyang layunin sa espada, at pagkatapos ay naisip ang banal na sandata ng kahoy, sa katunayan, ang parehong layunin ay nakamit. Sinabi ni Jian Zizai, iyon ay dahil ang ilan sa aking mga kakayahan ay nagmula sa World Tree. Palagi kong iniisip na ipinanganak ako ng World Tree at hindi na ako muling pinapansin.
Ngunit ngayon ko lang naiintindihan na ang World Tree ay nasa lahat ng dako at palaging kasama ko. Kahit na nasa Juyuan ako, ginagamit pa rin nito ang kapangyarihan nito para suportahan ako. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, ayon sa pahayag na ito, napakaraming mga anak ni Pango at Daozo. Gayunpaman, naisip ito ni Jane Zizai sa kanyang sarili. Salamat, Kuya Ye Fan, same time na tinapik ni Jane ang balikat ni Ye Fan. Bagamat hindi inaasahan ni Ye Fan ang ganoong pag-unlad, dahil maganda ang resulta, wala siyang pakialam. Ngayon pala, ang asawa mo. Pero nililinang niya ang kapangyarihan ng simula. Malayang tanong ni Jane. Naisip ni Ye Fan, tama. Ang Jane Zizai na ito ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng simula, dapat siyang maraming alam. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.